Walang hiya ka, Tuesday. Akala mo ba ay habang buhay mo kaming maloloko sa mga pagnanakaw mo sa kaban ng pamilya Velasco? Ang boses ni Doña Consuelo ay parang matalim na talim ng balisong na humiwa sa katahimikan ng mansyon. Sa tapat niya nakatayo si Tuesday, suot ang kanyang paboritong apron na may bahid pa ng harina. Sa gitna ng hapagkainan nakahanda ang paboritong beef caldereta ni Darius at isang bote ng mamahaling alak para sa kanilang ikalimang anibersaryo ng kasal. Sa kaliwang kamay ni Tuesday, mahigpit niyang hawak ang isang asul na folder, isang regalo na naglalaman ng mga legal na dokumentong magpapatunay na malinis na ang lahat ng utang ng kumpanya ng mga Velasco dahil sa kanyang sariling pagsisikap. Ngunit ang folder na iyon ay nahulog sa sahig nang pumasok ang 5 lalaking nakauniporme ng pulis kasunod ang mga mamamahayag na may hawak na naglalakihang kamera. Ang liwanag ng mga flash ay tila mga kidlat na bumubulag sa kanyang paningin. Mom, what is this, Darius? Anong nangyayari? Nauutal si Tuesday, ang kanyang paningin ay naghahanap ng kaligtasan sa kanyang asawa. Ngunit si Darius ay nakatayo lamang sa likuran ng kanyang ina. Malamig ang mga mata tila isang estranghero na ngayon lamang niya nakilala. Huwag mo akong mamami-mommy Tuesday. You're a thief. Isang ahas na pinatira ko sa ilalim ng aming bubong. Dumura ang matanda sa galit, ang bawat salita ay punong-puno ng lason. Nakalagay sa audit report na ikaw ang nag-divert ng ₱100,000 sa isang secret account sa ibang bansa. Gagamitin mo sana para sa pagtakas mo at pag-file ng annulment, di ba? Naramdaman ni Tuesday ang biglang paglamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Ang hanging hininga niya ay tila nagbara sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihin na ang audit report na yon ay gawa-gawa lamang, ngunit ang kanyang katawan ay tila naging bato. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at marahas na tibok ng kanyang sariling puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Dahan-dahang lumapit si Darius. Hindi niya hinawakan ang kamay ni Tuesday, gaya ng ginagawa niya gabi-gabi. Sa halip inilapag niya ang isang puting sobre sa ibabaw ng hapag, sa tabi ng cake na may nakasulat na Happy Anniversary. Pirmahan mo na ang divorce papers at ang Confession of Guilt, Tuesday. Gawin mo ito ng tahimik kung ayaw mong mabulok sa kulungan habang buhay. Bulong ni Darius, ang boses ay walang bakas ng pagmamahal na ipinangako nito sa kanya 5 taon na ang nakalilipas. Darius, pati ba ikaw? Alam mong ako ang nagtrabaho para isalba ang kumpanya nyo. I sacrificed my own savings for this family. Ang boses ni Tuesday ay basag, parang isang salamin na dahan-dahang nagkakaroon ng mga bitak. Family, you were never a part of this family. You were just a tool, Tuesday. At ngayong tapos na ang silbi mo, it's time to throw the trash out. Pang-uuyam ni Doña Consuelo habang nakatingin sa mga pulis. Sa isang iglap naramdaman ni Tuesday ang marahas na paghawak sa kanyang mga braso. Ngunit ang mas masakit na hapdi ay hindi galing sa bakal ng posas, kundi nang makita niya si Bianca Alvarado na lumabas mula sa anino ng hagdanan, bitbit ang 4 na taong gulang na si Nathan. Mama, mama! Ang iyak ni Nathan ay tila isang punyal na paulit-ulit na tumatagos sa puso ni Tuesday. Darius, huwag ang anak ko. Please, Darius. Nagmakaawa siya. Lumuhod siya sa malamig na sahig ng mansyon, kinalimutan ang lahat ng dangal na mayroon siya. Ngunit tinalikuran lamang siya ng kanyang asawa habang si Bianca ay ngumisi ng mapait at dinala ang bata paitaas. Habang hinihila siya palabas ng mansyong itinuring niyang tahanan, ang tanging natira kay Tuesday ay ang amoy ng luto niyang kaldereta na dahan-dahan nang lumalamig sa hapag. Ang kanyang buong mundo ay gumuho, hindi sa gitna ng digmaan, kundi sa gitna ng isang anibersaryong dapat sana ay puno ng pag-ibig. Bakit ang taong pinag-alayan mo ng iyong buhay ang siya ring kukuha nito mula sa iyo? Bakit ang pamilyang inakala mong iyong kanlungan ang siya palang magiging bilangguan ng iyong dangal? Ma'am, akala ko ba ay reyna ka na, Tuesday? Bakit ngayon ay mukha kang basang sisiw na itinapon sa kalsada? Ang boses ni Aling Charing ay pumailan lang sa gitna ng ingay ng ulan, puno ng panunuya at mali siya. Nakatayo siya sa tapat ng kanyang sari-sari store. Nakapamewang habang tinitingnan ang dugo ang mga paa ni Tuesday na naglalakad sa maputik na eskinita ng barangay Silang. Walang dala si Tuesday, kundi ang basang-basang suot na damit at ang hapdi sa kanyang puso na mas matindi pa sa lamig ng gabi. 5 taon ang nakalilipas, umalis si Tuesday sa lugar na ito na puno ng pangarap.
Ngayon bumalik siya bilang isang kriminal sa mata ng publiko. Ang mga kapitbahay na dati ay humihingi ng tulong sa kanya ay nakasilip na ngayon sa kanilang mga bintana nagbubulungan at ang ilan ay hayagang tumatawa habang pinapanood ang kanyang pagbagsak. Ang bawat sulyap nila ay tila mga latay na humahapdi sa kanyang balat. Aling Charing pakiusap, hayaan niyo muna akong sumilong, mahinang sabi ni Tuesday. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa ginaw kundi dahil sa matinding pagod. Ang imahe ni Nathan na umiiyak habang hinihila palayo, ay tila isang pelikulang paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan, bawat frame ay nagdadala ng bagong bugso ng sakit. Ay nako Tuesday, baka pati itong tinitinda ko ay madamay kapag pinatira kita rito. Nakita namin sa balita, ninakawan mo raw ang mga Velasco. Napakawalang utang na loob mo naman. Matapos kang hanguin sa hirap, ahas ka pala. Itinaboy siya ng matanda gamit ang isang lumang walis. Tila ba isang maduming hayop ang nasa harap nito. Tumalikod si Tuesday, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa palad. Nais niyang sumigaw, nais niyang ipaliwanag na siya ang biktima, ngunit alam niyang sa mundong ito, ang mas mabilis na pinaniniwalaan ay ang masamang balita. Huminga siya ng malalim pilit na pinapatigas ang kanyang kalooban. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi rito magtatapos ang lahat. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makarating sa isang maliit at abandonadong paupahan sa dulo ng eskinita, ang silid na iniwan niya bago siya ikinasal. Sa ilalim ng isang maluwag na tabla sa sahig, doon niya itinago ang kanyang insurance. Isang maliit at itim na flash drive na naglalaman ng mga kopya ng transaksyon na hindi alam ni Doña Consuelo. Iyon ang kanyang tanging alasang susi para mabawi niya si Nathan at malinis ang kanyang pangalan. Pinihit niya ang luma at kinakalawang na doorknob. Ang tunog ng pagpihit nito ay tila isang hiyaw sa gitna ng katahimikan ng gabi. Pagpasok niya, ang amoy ng alikabok at amag ay sumalubong sa kanya isang malupit na paalala ng buhay na akala niya ay tinalikuran na niya habang buhay. Dali-dali siyang lumuhod sa sulok ng silid, binaliwala ang dumi sa kanyang mamahaling damit na ngayon ay basahan na lamang. Gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri, pilit niyang tinaas ang tabla. Ang bawat segundo ay tila isang oras ng paghihirap. Ngunit nang tuluyan niyang maangat ang kahoy, ang kanyang hininga ay tila napatid. Ang maliit na espasyo sa ilalim ng tabla ay walang laman. Ang tanging naroon ay ang bakas ng alikabok na tila ba may isang bagay na kinuha roon kamakailan lamang. Nanigas si Tuesday. Ang kanyang puso ay tumibok ng marahas, tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Paano walang ibang nakakaalam ng lugar na ito kundi siya? At ang isang tao na pinagkatiwalaan niya noon bago siya lumisan. Sa gitna ng kadiliman ng silid, naramdaman ni Tuesday ang isang malamig na presensya sa kanyang likuran. Ang tunog ng marahang pagbukas ng pinto ay muling narinig at isang anino ang dahan-dahang lumitaw sa dingding. Hinahanap mo ba ito, Tuesday? Isang baritonong boses, malamig at walang emosyon, ang bumasag sa katahimikan. Nang lumingon si Tuesday, nakita niya ang isang lalaking nakatayo sa may pintuan, may hawak na flash drive sa pagitan ng kanyang mga daliri. Hindi ito si Darius, hindi rin ito tauhan ng mga Velasco. Ito ay si Gabriel, ang lalaking may mga matang tila nakakakita sa pinakamadilim niyang lihim. Bakit nasa kanya ang tanging alas na hawak ni Tuesday? At ano ang kailangan ng isang estranghero sa gitna ng kanyang pagkawasak? Ipaha? Ibalik mo sa akin yan. Yan na lang ang natitira sa akin, Gabriel. Ang boses ni Tuesday ay halos pabulong na pagod at puno ng desperasyon. Nakatayo siya sa gitna ng madilim na silid. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang maliit na itim na gamit na hawak ng lalaki. Ngunit si Gabriel ay hindi kumikilos. Nanatili siyang nakasandal sa hamba ng pinto, ang kalahati ng kanyang mukha ay nababalot ng anino habang ang kislap ng kidlat sa labas ay nagbibigay ng panandaliang liwanag sa kanyang matatalas na mata. Ang apoy ay hindi dapat nilalaro ng taong basang-basa na sa ulan, Tuesday. Masusunog ka lang lalo, malamig na tugon ni Gabriel. Pinaglaruan niya ang flash drive sa kanyang mga daliri, isang kilos na tila ng uuyam sa bawat sakripisyong ginawa ni Tuesday para makuha iyon. You don't understand. Iyan lang ang paraan para makuha ko ang anak ko. Iyan lang ang paraan para malinis ang pangalan ko. Sigaw ni Tuesday, ang kanyang emotion ay biglang sumabog na parang isang dam na nawalan ng harang. Humakbang siya palapit, ngunit mabilis siyang napaatras nang makarinig ng malakas na tawanan mula sa labas ng bintana.
Sa labas sa gitna ng eskinita, ang liwanag ng ilang mga cellphone ay nagmistulang mga alitaptap na may dalang kamatayan. Naroon si Aling Charing hawak ang kanyang telepono sa harap ng kanyang mukha. Ang boses ay sadyang nilalakasan para marinig ng lahat ng kanyang mga followers sa social media. Heto na mga Kamaritas live na live mula sa Barangay Silang ang dating princess of Financial District. Ngayon ay criminal of the slums. Na nakita niyo ba ang itsura niya kanina? Mukhang basura na itinapon ng mga Velasco. Yan ang napapala ng mga ambisyosang magnanakaw. Ang boses ni Aling Charing ay punong-puno ng galak, tila ba ang bawat salita ay isang barya na nahuhulog sa kanyang bulsa. Nararamdaman ni Tuesday ang bawat salitang iyon na tumatama sa kanyang pagkatao. Ang mga taong pinakain niya nung siya ay nasa itaas pa. Ang mga taong tinulungan niyang pag-aralin ang mga anak sila na ngayon ang unang bumabato sa kanya ng putik. Ang utang na loob ay tila isang konsepto na madaling malimutan kapag ang kapalit ay ang panandaliang sikat sa internet. Narinig mo yun? Tanong ni Gabriel ang kanyang boses ay tila isang bulong sa gitna ng bagyo. Ang mundong pinoprotektahan mo ay ang mundo ring humuhukay ng libingan mo. Bakit mo gustong bumalik sa mga taong sumuka na sa iyo dahil nandoon ang anak ko? Sagot ni Tuesday ang kanyang mga luha ay sa wakas ay pumatak mainit sa gitna ng malamig na gabi. Gagawin ko ang lahat, Gabriel. Kahit magmukha akong tanga, kahit mamatay ako, mabawi ko lang si Nathan. Hindi sumagot si Gabriel. Sa halip dahan-dahan niyang ibinulsa ang flash drive at humakbang palabas ng silid. Hindi pa ito ang tamang oras, Tuesday. Kapag ibinigay ko ito sa iyo ngayon, baka bukas ay nakalutang ka na sa ilog Pasig. Magpahinga ka muna kung kaya mo. Naiwan si Tuesday na nakaupo sa sahig, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat hikbi. Sa labas unti-unti nang nawawala ang ingay ng mga tao, ngunit ang lason ng mga sabi-sabi ay mananatili sa hangin. Habang ang lahat ay tila natutulog na, si Aling Charing ay nagtago sa likod ng kanyang tindahan. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa liwanag ng kanyang cellphone screen. May tinawagan siyang numero, isang numerong hindi dapat pag-aari ng isang tulad niya. Hello, Ma'am Bianca. Opo, siguradong sigurado po ako. Nandito siya sa lumang paupahan. Opo, mukhang wala siyang dalang kahit ano, pero may nakita akong isang lalaki na pumasok sa loob. Opo. Asahan ko po yung dagdag sa bank account ko, ha. Salamat po, ma'am. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Aling Charing habang pinapatay ang tawag. Ang katahimikan ng gabi ay muling nabalot ng panganib. Hindi alam ni Tuesday na ang taong inasahan niyang magiging kanlungan ay siya palang magtuturo sa kinaroroonan ng kanyang kamatayan. Sino nga ba ang mas nakakatakot? Ang kaaway na harap-harapan kang sinasaktan? O ang kaibigang nakangiti habang ibinebenta ang iyong buhay para sa ilang pirasong pilak tasyebetahan? Sa mundong tinalikuran ka na ng lahat, tanging ang lupa na lamang ang handang tumanggap sa iyong mga luha ng walang paghuhusga. Ang kaisipang ito ang tanging humahawak sa natitirang katinuan ni Tuesday habang hinihila siya ni Gabriel palayo sa eskinita ilang minuto bago dumating ang mga itim na sasakyang may dalang panganib. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng lalaking ito, ngunit sa bawat hakbang nila palayo sa ingay ng Barangay Silang, tila unti-unting nawawala ang bigat ng mga mapanuring mata ng madla. Huminto sila sa harap ng isang mataas na bakod na gawa sa kinakalawang na bakal na nababalutan ng makakapal na baging ng sampagita at gumamela. Nang bumukas ang tarangkahan, isang kakaibang bango ng basang lupa at sariwang halaman ang sumalubong sa kanila, isang malaking kontras sa malansang amoy ng basura at kanal na kanina lang ay bumabalot kay Tuesday. Ito ang Harden ni Gabon Pau, isang malawak na nursery na nakatago sa pagitan ng mga naglalakihang gusali ng syudad, isang luntiang isla sa gitna ng sementadong gubat. Dito ka muna. Walang mag-iisip na hahanapin ang isang dating milyonarya sa gitna ng mga pataba at putik, sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay nananatiling malamig, ngunit may bahid ng pag-aalaga sa paraan ng pag-abot niya ng isang malinis na tuwalya kay Tuesday. Pumasok sila sa isang maliit na dampa sa gitna ng nursery. Ang loob nito ay payak, isang kama, isang mesa at mga estante na puno ng mga paso at kagamitan sa paghahalaman. Naupo si Tuesday sa gilid ng higaan, ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang hinahaplos ang magaspang na kumot. Sa unang pagkakataon, mula nang mangyari ang trahedya, naramdaman niya ang katahimikan. Isang katahimikang hindi nakakabingi, kundi tila yumayakap sa kanyang pagod na pagkatao. Bakit, Gabriel? Bakit mo ako tinutulungan?
Wala na akong pera, wala na akong koneksyon. I'm a social leper now. Tanong ni Tuesday. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa likod ng lalaki na abala sa pagpapakulo ng tubig. Huminto si Gabriel sa kanyang ginagawa. Hindi siya lumingon ngunit naramdaman ni Tuesday ang biglang pagbigat ng hangin sa paligid nito. Hindi lahat ng tulong ay may katumbas na halaga ng pera Tuesday. Minsan sapat na ang makitang nasisira ang mga taong akala ay pag-aari nila ang mundo. Galit ka rin sa mga Velasco. Hula ni Tuesday ang kanyang talino bilang financial analyst ay muling gumagana sa kabila ng emotional na pagbagsak. Isang mapait na tawa ang lumabas sa mga labi ni Gabriel bago niya iniharap ang isang tasa ng mainit na tsaa kay Tuesday. Uminom ka muna, masarap ang luyang dilaw para sa pusong nanlalamig. Habang iniinom ni Tuesday ang mainit na likido, nakaramdam siya ng bahagyang ginhawa. Isang maliit na dahon ng mint ang lumulutang sa kanyang tasa. Dahan-dahan niya itong hinawakan ang lambot ng dahon ay tila nagpapaalala sa kanya na sa kabila ng lahat ng tindi ng bagyo, may mga bagay na nananatiling buhay at lumalago. Ito ang kanyang golden moment, isang sandali ng kapayapaan. Sa gitna ng digmaan isang paalala na siya rin ay maaaring tumubong muli mula sa putik. Ngunit ng gabing iyon habang mahimbing na natutulog si Tuesday, sa maliit na dampa lumabas si Gabriel at tumayo sa ilalim ng liwanag ng buwan. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang luma at kupas na litrato. Larawan ito ng isang lalaking nakangiti. Suot ang isang uniforme ng simpleng empleyado na nakatayo sa harap ng gusali ng mga Velasco. Hinawakan ni Gabriel ang flash drive ni Tuesday. Ang kanyang mga kuko ay tila ibabaon sa plastik nito. Ang kanyang mga mata na kanina ay may bahid ng awa ay muling nagliyab sa matinding puot. Gagamitin kita Tuesday. Gagamitin ko ang bawat sakit na nararamdaman mo para itumba ang imperyong pumatay sa tatay ko. Bulong niya sa hangin. Huwag kang mag-alala. Sa huli pareho tayong makakakuha ng hustisya. Pero sa ngayon kailangan mo munang maging pain ko. Hindi alam ni Tuesday na ang kanlungang nahanap niya ay isang bahagi lamang ng isang mas malaking plano ng paghihigante. Sa mundong ito, ang bawat rosas ay may tinik at ang bawat tulong ay may nakatagong kapalit. Ang mga bahay na bato ay hindi lamang itinatayo gamit ang semento at bakal, kundi sa mga pangarap na ninakaw mula sa mga tunay na nagmamay-ari nito. Sa loob ng mansyon ng mga Velasco, ang bawat sulok ay tila humihinga pa rin ng alaala ni Tuesday. Ngunit sa silid kainan kung saan dati ay nangingibabaw ang init ng pagmamahal ng isang ina, ngayon ay malamig na aura ng kapalit ang namamayani. Nakaupo si Bianca Alvarado sa dulo ng mahabang mesa ang silya na dati ay inuupuan ni Tuesday. Hawak niya ang isang kristal na baso ng juice, ang kanyang mga kuko ay bagong pintura ng matingkad na pula kulay ng tagumpay o marahil. Kulay ng dugong dumanak sa dangal ng pamilyang ito. Darius darling, don't you think the curtains look too cheap? Gusto ko yung velvet mula sa Europa. Thing that screams old money, hindi yung panlasang palengke ng dating nakatira rito. Sabi ni Bianca ang kanyang boses ay may kasamang malanding tono habang nakatingin kay Darius na abala sa kanyang tablet. Hindi sumagot si Darius ngunit isang tipid na tango ang ibinigay niya. Sa kabilang dako ng mesa nakaupo ang maliit na si Nathan. Ang kanyang plato ng paboritong spaghetti ay hindi man lang nagagalaw. Ang kanyang mga mata ay mamasa-masa nakatitig sa bakanting upuan. Sa kanyang tapat ang upuan ng kanyang Mama Tuesday. Eat your food, Nathan. Ayaw ni Tita Bianca ng batang pihikan. Utos ni Bianca ang kanyang ngiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. I want my mama. Where is Mama Tuesday? Ang boses ni Nathan ay nanginginig isang munting hiling na tila isang malakas na kulog sa tahimik na silid. Biglang tumigil ang tunog ng kubyertos ni Doña Consuelo. Ibinaba niya ang kanyang tinidor nang may diin sa plato na lumikha ng isang matunog na pagkiskis sa porselana. Nathan, na po ilang beses ko bang sasabihin sa iyo, wala na ang mama mo. Iniwan tayo ng masamang babaeng yun dahil mas mahal niya ang pera kaysa sa atin. Si Tita Bianca na ang bago mong mama ngayon. Be grateful. Hindi siya masama, mama is good. She promised to come back. Sigaw ng bata ang kanyang paghihimagsik ay dala ng wagas na pagmamahal ng isang anak na hindi kayang lasunin ng anumang kasinungalingan. Tumayo si Bianca ang kanyang mukha ay biglang nagbago mula sa pagiging mapagpanggap na anghel tungo sa isang anyo ng pagkapuot. Lumapit siya kay Nathan ang bawat hakbang,
ng kanyang takong sa makintab na sahig ay tila isang babala. Nathan, stop crying. Nakakasira ka ng mood. Kung hindi ka titigil, ipapalock kita sa kwarto mo at walang toy na matitira sa iyo. No, I hate you. You're not my mama. Sa sobrang galit at lungkot, aksidenteng na itulak ni Nathan ang kanyang baso ng juice. Ang makulay na likido ay kumalat sa puting tablecloth, dahan-dahang gumagawa ng isang mantsa na tila isang sugat na bumubukas. Ang tunog ng palad na tumama sa malambot na pisngi ng bata ay tila isang matalim na hiyaw sa gitna ng hapagkainan. Hindi ito isang malakas na sampal, ngunit sapat na upang mapatigil ang pag-iyak ni Nathan at mapalitan ito ng isang nakabibinging takot. Napahawak ang bata sa kanyang pisngi, ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang nakatingin sa babaeng kumuha sa pwesto ng kanyang ina. Bianca, bahagyang sumigaw si Darius. Ngunit hindi siya tumayo upang saklolohan ang kanyang anak. Darius, kailangan siyang turuan ng leksyon. He's becoming just like his mother, rebelde at walang mode of depensa ni Bianca, habang marahang pinupunasan ang kanyang kamay gamit ang isang mamahaling napkin. Tumingin si Doña Consuelo sa mantsa sa mesa, pagkatapos ay sa umiiyak na apo. Walang bakas ng awa sa kanyang muka. Dalhin mo siya sa itaas, Bianca, at siguraduhin mong hindi niya babanggitin ang pangalan ng babaeng yun sa pamamahay na ito. Dito sa bahay na ito, ang mga Velasco lamang ang batas. Habang hinihila palayo si Nathan ang kanyang mga kamay, ay pilit na kumakapit sa hamba ng pinto. Ang kanyang boses ay paus na sa pagtawag kay Tuesday. Sa ibaba nagpatuloy ang tawanan at ang pagpaplano para sa bagong kurtina, tila ba walang batang nasasaktan sa itaas. Ang mansyon na itinuring ni Tuesday na kanlungan ay naging isang madilim na bilangguan para sa kanyang anak. At ang reynang nakaupo sa trono ay handang pumatay ng anumang alaala upang manatili sa kapangyarihan. Ngunit sa gitna ng takot ni Nathan, isang maliit na kamay ang kumuha sa isang nahulog na litrato sa ilalim ng sofa, isang lumang litrato ni Tuesday na hindi nila nahanap. Ibinulsa niya ito, isang lihim na sandata, laban sa kalupitan ng mga taong nakapaligid sa kanya. Kailan nga ba magtatapos ang paghihirap ng isang inosenteng bata sa kamay ng isang mapagpanggap na reyna? At ano ang gagawin ni Bianca kapag nalaman niyang hindi lahat ng alaala ay kayang burahin ng dahas and mfanta? Ibinenta mo ako, Aling Charing. Ibinenta mo ang tiwalang ibinigay ko sa iyo sa loob ng maraming taon para lang sa ilang pirasong pilak na galing sa mga pumatay sa dangal ko. Ang bulong na ito ni Tuesday ay tila isang sumpa na lumabas sa kanyang mga labi habang nakatingin sa screen ng isang lumang cellphone na ipinahiram ni Gabriel. Sa screen nakita niya ang isang post sa social media, isang litrato ni Aling Charing na may hawak na bagong appliances, may caption na blessings from a kind soul. Alam ni Tuesday ang kahulugan yon. Iyon ang bayad sa kanyang lokasyon, ang kabayaran sa pagtatraidor sa kaisa-isang taong tumuring sa matanda bilang pamilya. Hawak-hawak ni Tuesday ang isang maliit na palanggana ng tubig para sa mga bagong lipat na punla. Sa tindi ng kanyang panginginig, ang tubig ay dahan-dahang umaapaw, bumabagsak sa kanyang mga paa at humahalo sa tuyong lupa na lumilikha ng maputik na mantsa sa kanyang tsinelas. Ang bawat patak ay tila nagpapaalala sa kanya na wala na siyang matatakbuhan. Ang lahat ng kalsadang tinatahak niya ay humahantong sa bangin ng pagkatalo. Bakit ka pa nagugulat? Ang katapatan sa panahong ito ay parang ulan sa gitna ng tagtuyot bihira at madaling sumingaw. Boses ni Gabriel ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Nakatayo ang lalaki sa lilim ng isang malaking puno ng nara, pinapanood ang bawat emosyong dumadaloy sa mukha ni Tuesday. Yun na lang ang alas ko, Gabriel. Ang flash drive na yon ang tanging paraan para mabuksan ko ang pinto ng mansyong iyon at mabawi ang anak ko. Pero kinuha mo ito sa akin. Bakit? Para ba ikaw ang maging bayani sa sarili mong kwento? Ang boses ni Tuesday ay puno ng pait, ang kanyang mga mata ay naniningkit habang pilit na binabasa ang misteryong bumabalot sa lalaki. Humakbang palapit si Gabriel. Ang tunog ng kanyang mga yabag sa tuyong dahon ay tila pagpunit sa katahimikan ng hardin. Gusto mong makuha ang anak mo gamit ang isang pirasong plastic. Tuesday, ang kinakalaban mo ay hindi lang isang pamilya kundi isang sistema ng kapangyarihan. Kapag ginamit mo yan ngayon, papatayin ka nila bago ka pa makarating sa gate. Wala akong pakialam, I have nothing left to lose. Sigaw ni Tuesday, ang kanyang boses ay pumailan lang sapat na para takutin ang mga ibong nakadapo sa mga sanga.
You're just using me, di ba? You're waiting for me to break, so you can use my information to burn the Velascos. We're the same, Gabriel. Pareho tayong mga bitre na naghihintay ng bangkay. Isang mabilis na paggalaw at naramdaman ni Tuesday ang matitigas na kamay ni Gabriel na humawak sa kanyang mga balikat. Hindi ito masakit ngunit ang higpit nito ay tila isang babala. Huwag mo akong itulad sa kanila. Ang pagkakaiba natin Tuesday ay handa akong maghintay ng tamang pagkakataon. Ikaw susugod ka sa gera na walang dalang armas kundi ang iyong galit. Dahan-dahang binitiwan ni Gabriel si Tuesday. Tumingin siya sa malayo sa abot-tanaw kung saan makikita ang mga ilaw ng syudad na tila mga matang nagmamasid. Ang alas na sinasabi mo ay hindi nawawala. Pinoprotektahan ko lang, pero mukhang huli na ang lahat para sa pagtatago. Naramdaman ni Tuesday ang biglang pagtayo ng kanyang mga balahibo. Ang katahimikan ng gabi ay nabalot ng isang kakaibang tunog. Ang tunog ng mga gulong ng sasakyan na dahan-dahang humihinto sa labas ng mataas na bakod ng nursery. Hindi ito ang karaniwang ingay ng mga dumadaang jeep. Ito ay ang mabigat at autoritanyong tunog ng mga luxury SUV. Nahanap nila tayo. Bulong ni Gabriel ang kanyang boses ay naging alerto at matalim. Kinuha niya ang isang itim na jacket at mabilis na isinuot ito. Sino ang mga pulis? Tanong ni Tuesday ang kanyang puso ay tila gustong tumalon palabas ng kanyang dibdib. Mas malala pa sa pulis, ang mga taong hindi gumagamit ng warrant para pumasok, sagot ni Gabriel. Habang hinihila si Tuesday patungo sa likurang bahagi ng dampa kung saan ang mga makakapal na baging ay nagsisilbing tabing. Mula sa kadiliman, isang pamilyar na boses ang narinig ni Tuesday sa pamamagitan ng megaphone, isang boses na nagpatigil sa kanyang mundo. Tuesday Velasco, alam naming niyan ka sa loob. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Ibigay mo sa amin ang kinuha mo at baka payagan ka pa naming makita ang anak mo. Sa huling pagkakataon, si Darius iyon, ang kanyang asawa, ang lalaking nangako ng kaligtasan ngunit ngayon ay siya mismong nagdadala ng kapahamakan. Sa gitna ng takot at pagkalito, napatingin si Tuesday kay Gabriel. The flash drive. Gabriel, please, kung may plano ka, gawin mo na ngayon. Ngunit sa halip na sumagot isang kakaibang ngiti, ang gumuhit sa mga labi ni Gabriel, isang ngiti na hindi malaman ni Tuesday kung ito ay para sa kanya or para sa mga taong nasa labas. May inilabas siyang isang maliit na remote control mula sa kanyang bulsa. Tuesday, bago tayo lumabas, may isang bagay ka munang kailangang malaman tungkol sa asawa mo, bulong ni Gabriel habang dahan-dahang pinipindot ang isang button. Sino nga ba ang mas mapanganib? Ang asawang nasa labas na nagbabanta o ang estrangherong nasa loob na tila may hawak na bomba na nakaturo sa iyong nakaraan? Buksan mo ang iyong pandinig Tuesday. Pakinggan mo ang katotohanang pilit mong ibinabaon sa limot. Ang boses ni Gabriel ay tila isang hatol habang pinipindot niya ang maliit na remote control. Sa gitna ng madilim na hardin, isang nakatagong speaker ang dahan-dahang nabuhay. Ang tunog ng pag-ugong ng static ay panandali ang namayani bago ito napalitan ng isang boses na nagpalamig sa dugo ni Tuesday. Boses iyon ni Darius malamig kalkulado at walang kahit katiting na bahid ng pagsisisi. Mom, relax. Tuesday is just a signature on a paper. Kapag pumutok ang audit, ang pangalan niya ang nasa lahat ng dokumento. I never loved that woman. She was just a convenient tool to clean our mess. After this, Bianca and I can finally live the life we deserve. Ang bawat salita ay tila isang sampal na paulit-ulit na tumatama sa mukha ni Tuesday. Ang mga pangakong binitawan ni Darius sa harap ng altar, ang mga gabing inakala niyang tapat ang pag-ibig nito, lahat ay isa palang masusing binalangkas na kasinungalingan. Naramdaman ni Tuesday ang panghihina ng kanyang mga tuhod, ang kanyang katawan ay dahan-dahang bumubigay sa bigat ng katotohanan. Napahawak siya sa isang matulis na sanga ng rosas. Hinahayaan ang mga tinik na bumuon sa kanyang palad upang ang pisikal na sakit ay magsilbing angkla sa kanyang naglalahong malay. Narinig mo ba Tuesday? Iyan ang lalaking pinag-aalayan mo ng iyong luha, bulong ni Gabriel. Sa gitna ng tensyon hindi niya hinayaan na tuluyang mabuwal ang babae. Hinawakan niya ang siko ni Tuesday, isang mahigpit ngunit banayad na suporta sa gitna ng unos. Sa labas ng bakod ang mga flashlight ng mga tauhan ni Darius ay tila mga naghahanap na mata ng mga halimaw. Ang tunog ng marahas na paghampas sa bakal na tarangkahan ay naging hudyat ng nalalapit na panganib. Alam ni Gabriel na wala na silang oras.
Sa isang mabilis na kilos, hinila niya si Tuesday patungo sa isang bahagi ng hardin na nababalutan ng makakapal na pako at mga naglalakihang dahon ng gabi. Doon sa ilalim ng isang nakatagong bunker na ginawa para sa mga sensitibong punla, sila ay pansamantalang nagkubli. Ang amoy ng basang lupa at ang halimuyak ng mga halamang gamot ay tila isang yakap na nagbibigay ng panandaliang kaligtasan. Ang tanging naririnig nila ay ang kanilang sariling mabilis na paghinga at ang tunog ng pagtilamsik ng tubig mula sa mga automatikong sprinkler na binuksan ni Gabriel bilang panangga sa mga thermal scanner na posibleng gamitin ng mga kalaban. Bakit? Bakit mo ito ginagawa? Tanong ni Tuesday ang kanyang boses. Ay pilit na nilalabanan ng panginginig. You could have just let them take me. Mas madali yun para sa plano mo. Tumingin si Gabriel sa kanya. Sa unang pagkakataon, ang puot sa mga mata ng lalaki ay napalitan ng isang emosyong hindi maipaliwanag ni Tuesday, isang halo ng awa at pagkilala sa sariling sugat. Dahil sa bawat hikbi mo Tuesday nakikita ko ang nanay ko. Noong itapon siya ng mga Velasco sa kalsada na parang basura walang humawak sa kamay niya. Walang nagligtas sa kanya. I will not let history repeat itself. Ito ang golden moment sa gitna ng kadiliman. Ang pagdampi ng magaspang na kamay ni Gabriel sa nanginginig na balikat ni Tuesday ay tila isang gamot sa isang sugat na matagal nang nakabukas. Sa sandaling iyon, ang misteryosong hardinero ay naging higit pa sa isang kasabwat. Siya ay naging kaisa-isang kakampi sa isang mundong punong-puno ng mga kaaway. Lumipas ang ilang oras, nang tuluyan ng tumahimik ang paligid, at ang mga sasakyan ay dahan-dahang lumisan, naramdaman ni Tuesday ang pagdaloy ng matinding pagod. Ang stress ng gabi ay tuluyang kumuha sa kanyang huling lakas. Nakatulog siya sa balikat ni Gabriel, ang kanyang paghinga ay naging mabigat at puno ng hinagpis. Ngunit sa kanyang panaginip ang mga lihim na pilit niyang ikinukubli ay dahan-dahang lumabas sa pamamagitan ng kanyang mga bulong. Ang account sa Switzerland, hindi iyon para sa akin. Nathan, patawarin mo si Mama. Ang pera ay nasa ilalim ng pangalan ni Doña Consuelo. Napatitig si Gabriel sa natutulog na babae. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Tuesday ay tila mga piraso ng puzzle na bumubuo sa isang katotohanang mas malaki pa sa kanyang inaasahan. Hindi lang pala pagnanakaw ang nangyayari sa loob ng pamilya Velasco. May isang mas malalim at mas madilim na sikretong pilit itinatago ang matandang babae, isang sikretong posibleng maging mitya ng pagsabog ng buong imperyo. Ngunit ano nga ba ang tunay na account na binabanggit ni Tuesday? At sapat na ba ang narinig ni Gabriel para tuluyan niyang pagkakatiwalaan ang babaeng ito o isa lamang itong panibagong patibong? Ang liwanag ng bukang liwayway ay dahan-dahang sumisipsip sa pagitan ng mga dahon ng pako na nagbibigay ng isang maputlang kulay sa loob ng bunker. Nagising si Tuesday na ang kanyang ulo ay nakasandal pa rin sa matigas, ngunit tila ligtas na balikat ni Gabriel. Ang amoy ng basa at malamig na lupa ay humahalo sa amoy ng tsaa na kanina lang ay nagbigay sa kanya ng init. Sa loob ng ilang segundo, nalimutan niya ang lahat ang pagtatraidor ni Darius, ang iyak ni Nathan at ang puot ni Doña Consuelo. Ngunit ang katotohanan ay tila isang malupit na anino na hindi kailanman lumalayo. Dahan-dahang gumalaw si Tuesday at sa kanyang pagbangon, napansin niya ang isang luma at kupas na pitaka na nahulog mula sa jacket ni Gabriel habang ito ay natutulog. Sa kabila ng pag-aalinlangan na naig ang kanyang kuryosidad. Dinampot niya ito at mula sa loob isang maliit at gasgas na litrato ang sumilip. Ang kanyang hininga ay tila napatid ng makita ang imahe. Larawan iyon ng isang lalaki na may katulad ng mga mata ni Gabriel, nakatayo sa harap ng lumang gusali ng Velasco Financial Group. Ngunit ang mas nakakapanghilakbot ay ang petsang nakasulat sa likod ng litrato, ang araw kung kailan naganap ang pinakamalaking iskandalo sa kasaysayan ng kumpanya bago siya dumating, ang araw na may isang empleyadong tumalon mula sa ika-30 palapag matapos paratangan ng pandaraya. Manuel Mercado, bulong ni Tuesday, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding pagkagulat. Ang bawat piraso ng impormasyong nabasa niya sa mga lumang file ng kumpanya ay biglang nagkaroon ng muka. Huwag mong pakialaman ang mga bagay na hindi mo pag-aari, Tuesday. Ang boses ni Gabriel ay tila isang malamig na hangin na nagmula sa kailaliman ng lupa. Nagising na siya at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa litratong hawak ni Tuesday.
Walang emosyon ang kanyang mukha, ngunit ang higpit ng kanyang pagkakahawak sa gilid ng higaan ay nagpapakita ng matinding tensyong namumuo sa kanyang loob. Ang tatay mo, siya ang taong sinasabi nilang nagnakaw sa mga Velasco 20 taon na ang nakalilipas. Di ba? Tanong ni Tuesday, hindi niya inalis ang kanyang paningin kay Gabriel. Kaya mo ba ako tinutulungan? Dahil ang nangyayari sa akin ngayon ay eksaktong kopya ng ginawa nila sa tatay mo. Tumayo si Gabriel, ang kanyang anino ay tila lumaki at bumalot sa buong bunker. Ang bawat yabag niya sa tuyong lupa ay lumilikha ng isang mabigat na tunog na tila ba ang lupa mismo ay dumadaing. Kinuha niya ang pitaka mula sa kamay ni Tuesday. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa balat nito, isang haplos na puno ng nakatagong pait. Ang tatay ko ay hindi nagnakaw, Tuesday. Siya ang ginawang panakipbutas ni Doña Consuelo nang malugi ang kanilang mga illegal na investment sa labas ng bansa. Pinatay nila siya, hindi siya tumalon dahil sa hiya. Tumalon siya dahil wala na siyang ibang paraan para protektahan kaming pamilya niya. Ang boses ni Gabriel ay gumaralgal, isang bihirang pagkakataon na nakita ni Tuesday ang bitak sa kanyang matibay na maskara. Kaya ba, narito ka? Kaya mo ba itinayo ang hardin na ito sa tabi mismo ng kanilang teritoryo? Tanong ni Tuesday, dahan-dahang tumayo upang harapin ang lalaki. Narito ako para panoorin ang kanilang pagbagsak. At ikaw, Tuesday, ikaw ang susi na hinihintay ko sa loob ng 2 dekada. Lumapit si Gabriel, ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo sa mukha ni Tuesday. Ang init ng kanyang hininga ay tila isang apoy na nagpapaalab sa puot na matagal nang nakabaon. Ang account na binanggit mo kagabi habang natutulog ka, ang account sa Switzerland na nasa ilalim ng pangalan ni Doña Consuelo, yun ang huling piraso ng puzzle. Kapag napatunayan nating doon dumaan ang pera ng tatay ko at ang perang ipinaparatang sa'yo, wala nang matitira sa mga Velasco. Naramdaman ni Tuesday ang isang kakaibang kilabot. Ang lalaking ito ay hindi lamang isang hardinero na naging tagapagligtas. Siya ay isang mangangaso na matiyagang naghihintay sa kanyang biktima. At siya, si Tuesday, ay ang pain na dinala ng tadhana sa kanyang mga kamay. Gagamitin mo ako, di ba? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Tuesday. Pare-pareho lang kayo. Ang pagkakaiba lang, ang mga Velasco ay pumatay sa aking dangal, samantalang ikaw, gagamitin mo ang aking pagkawasak para sa sarili mong paghihiganti. Maaring ganun nga, tugon ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay tila naging kasing tigas ng bato. Pero isipin mo ito, Tuesday. Sa mundong ito, mas mabuting maging sandata kaysa maging biktima. Pipiliin mo bang mabulok sa putik o sasama ka sa akin para sunugin ang mansyong iyon? Tinitigan ni Tuesday ang lalaking nasa kanyang harap. Sa labas ang araw ay tuluyan ng sumikat, ngunit sa loob ng bunker ang kadiliman ng nakaraan ay tila mas lalong nagiging makapal. Ang kanyang puso ay nahahati sa pagitan ng takot sa misteryong dala ni Gabriel at ang nag-aapoy na pagnanasang makuha muli ang kanyang anak at ang kanyang dangal. Ikaw, anak ka ng taong sinira ng mga Velasco. Muling bulong ni Tuesday, tila ba tinitimbang ang bigat ng katotohanan ito. Kung sasama ako sa iyo, masisiguro mo ba na mababawi ko si Nathan? Hindi sumagot si Gabriel, sa halip ay tumingin siya sa direksyon ng pintuan ng bunker. Ang tunog ng isang paparating na helicopter ay dahan-dahang narinig mula sa kalayuan, isang tunog na tila isang babala ng panibagong panganib. Ang tanong ay hindi kung mababawi mo siya, Tuesday. Ang tanong ay kung handa ka bang makita ang tunay na demonyo sa likod ng pamilyang minahal mo, kahit na ang katotohanan yon ay tuluyang sumira sa iyong pagkatao. Sino ka ba? Sabi ni Grandma, patay na ang totoo kong mama. Isang masamang tao ka raw na magnanakaw. Ang patmal sa gitang patumulas, maliit na labi ni Nathan ay mas matindi pa sa anumang sampal na natanggap ni Tuesday sa buong buhay niya. Nakatayo siya sa likod ng malalaking puno ng acacia sa tapat ng gate ng preschool ni Nathan. Ang kanyang katawan ay pilit na ikinukubli sa mga anino. Hawak-hawak niya ang isang maliit at kupas na asul na teddy bear, ang paboritong laruan ng kanyang anak, na dinala niya mula sa dampa ni Gabriel. Gusto sana niyang iabot ito, gusto sana niyang amuyin ang buhok ng anak, at sabihing narito na siya, ngunit ang bawat hakbang niya ay tila may nakabantay na patibong. Dahan-dahang lumabas si Tuesday mula sa kanyang pinagtataguan, nang makita niyang lumayo sandali ang yaya ni Nathan para kuhanin ang bag ng bata sa loob ng silid-aralan.
Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis bawat pintig, ay tila isang hiyaw ng pangungulila. Nathan, anak si mama ito. Bulong ni Tuesday, ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsusumamo. Lumuhod siya sa semento upang maging kapantay ang paningin ng bata, inilalabas ang teddy bear na tila ba ito ang tanging tulay na magkokonekta sa kanila. Ito ang kanyang misteryong Miron, isang ina na nagmimukhang estranghero sa sarili niyang dugo at laman. Ang teddy bear na yon ay amoy ng gatas at pag-ibig, isang alaala ng mga gabing magkayakap silang dalawa bago ang lahat ng trahedya. Ngunit sa halip na yakap ang nakita ni Tuesday sa mga mata ni Nathan ay takot at pag-aalinlangan. "Huwag kang lalapit." Sabi ni Tita Bianca, "kukunin mo daw ako at sasaktan." Sigaw ni Nathan, umatras ang bata hanggang sa tumama ang kanyang likod sa bakal na bakod ng paaralan. "Hindi totoo yun, Nathan. Si mama ito. Tingnan mo, dala ko si Bluey. Diba ito ang kasama nating matulog gabi-gabi?" Pilit nang ngumingiti si Tuesday kahit na ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay dahan-dahan ng nagkakapira-piraso. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang dibdib. "Nathan, what are you doing? Sinong kausap mo?" Ang boses ni Bianca Alvarado ay tila isang malakas na kulog na bumasag sa sandaling iyon. Mabilis na lumapit ang babae, suot ang isang mamahaling puting dress na tila sumisimbolo sa kanyang kalinisan sa harap ng publiko. Sa likuran niya ay dalawang malalaking bodyguard na agad na humarang sa pagitan ni Tuesday at ni Nathan. "Tuesday, how dare you show your face here? Gusto mo ba talagang madagdagan ang kaso mo ng kidnapping?" Ang boses ni Bianca ay puno ng puot, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa dahil sa nakikitang pagdurusa ni Tuesday. "Bianca, pakiusap. Hayaan mo lang akong mayakap ang anak ko." Kahit isang sandali lang, pagmamakaawa ni Tuesday. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa telang asul ng teddy bear, ang kanyang tanging sandigan, sa gitna ng kahihiyan. "Your son, wala ka ng anak, Tuesday. Nakalimutan mo na ba ang pinirmahan mong dokumento? Itinakwil mo na ang lahat ng karapatan mo bilang ina kapalit ng hindi mo pagkakulong." Pagsisinungaling ni Bianca sapat na malakas para marinig ng ibang mga magulang na nagsisimula ng magbulong-bulungan sa paligid. Naramdaman ni Tuesday ang libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang hiya na pilit niyang nilalabanan ay unti-unti na siyang nilalamon. Ang mga mata ng mga tao sa paligid ay puno ng panghuhusga. Tila ba isa siyang salot na hindi dapat lumalapit sa mga inosenteng bata. "Nathan, go to the car now. Baka saktan ka ng babaeng yan," utos ni Bianca habang marahang hinahaplos ang ulo ng bata, isang haplos na alam ni Tuesday na puno ng kaplastikan. Bago sumakay sa sasakyan, kinuha ni Nathan ang teddy bear mula sa kamay ni Tuesday na tila ba diring-diri rito. Tinitigan niya ang laruan, pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang ina nang may matinding galit na itinanim ng ibang tao. "Hindi ko kailangan nito." Sabi ni Tita Bianca, ang mga gamit na galing sa magnanakaw ay may sumpa. Sa isang marahas na kilos, ibinato ni Nathan ang teddy bear sa putikan sa gilid ng kalsada. Ang tunog ng pagbagsak ng laruan sa maputik na tubig ay tila ang huling tibok ng puso ni Tuesday. Pinanood niya ang dahan-dahang paglubog ng asul na kulay sa dumi habang ang sasakyan ng mga Velasco ay mabilis na humaharurot palayo. Nagiiwan ng usok at alikabok sa kanyang mukha. Nanatiling nakaluhod si Tuesday sa putikan, ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang kinukuha ang maduming teddy bear. Wala siyang pakialam sa dumi sa kanyang damit. Wala siyang pakialam sa mga taong kumukuha ng video sa kanya habang tumatawa. Ang tanging nararamdaman niya ay ang sugat sa kanyang puso na tila kailanman ay hindi na maghihilom. "Nathan, anak." Ang kanyang bulong ay tinangay ng hangin, isang panalangin ng isang inang nawalan ng lahat. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang anino ang muling tumakip sa sikat ng araw. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang amoy ng basang lupa at mga halaman ay sapat na para makilala ang presensya ni Gabriel. "Nakita mo na ba ang dulo ng iyong pagmamakaawa, Tuesday?" Malamig ang boses ni Gabriel, ngunit may bahid ng kakaibang pait. "Ngayong pati ang anak mo ay ginawa na nilang sandata laban sa'yo, handa ka na bang tumayo at lumaban? Or hahayaan mo na lang na mabulok ang alaala mo sa putikang iyan?" Dahan-dahang tumingala si Tuesday. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng luha ay biglang nagkaroon ng isang matalim at nakakatakot na kislap. Ang pag-ibig na nagtulak sa kanya para maging mahina
ay siya ring galit na magtutulak sa kanya para maging halimaw sa paningin ng kanyang mga kaaway. Turuan mo ako, Gabriel. Ang kanyang boses ay naging kasing tigas ng bakal. Turuan mo akong sunugin na ang bawat pangarap na itinayo ni Doña Consuelo dahil sa araw na ito namatay na ang Tuesday na marunong magpatawad. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, hindi nila napansin ang isang itim na sasakyang nakaparada sa di kalayuan kung saan ang isang camera lens ay nakatutok sa kanila. Sino ang nagmamasid at anong bagong kasinungalingan ang gagawin nila mula sa tagpong ito? Anong patag-ibig ay isang karangyaan na hindi ko na kayang bayaran, Gabriel. Ngayon ang tanging barya na mayroon ako ay ang aking puot. Ang boses ni Tuesday ay wala ng bakas ng panginginig. Nakaupo siya sa harap ng isang laptop sa loob ng dampa ni Gabriel. Ang liwanag ng screen ay nagbibigay ng isang asul na kislap sa kanyang mga mata na tila naging kasing lamig ng yelo. Sa kanyang tabi ang maduming teddy bear ni Nathan ay maayos na nakalaba at nakalagay sa mesa isang tahimik na paalala ng kanyang dahilan. Hindi na siya ang babaeng nagmamakaawa sa putikan. Siya na ngayon ang alpha survivor na handang magsunog ng tulay. Sa screen ang mga numero at graph ng Velasco Financial Group ay dahan-dahang gumagalaw. Ang bawat transaction ng bawat dummy account at ang bawat illegal na wire transfer ay tila mga bakas ng dugo na sinusundan ni Tuesday. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na humahaplos sa keyboard, lumilikha ng isang mahina at mabilis na ritmo na tila ba isang makinilya ng tadhana. Nakita ko na, Gabriel, bulong ni Tuesday. Ang Starlight Foundation, ito ang ginagamit ni Doña Consuelo para sa kanyang mga donasyon sa simbahan. Pero sa likod nito, ito ang imbakan ng mga kickback mula sa mga huling proyekto ng gobyerno. At ang account na ito, nakalink ito sa Switzerland account na binanggit ko. Tumayo si Gabriel, sa kanyang likuran ang kanyang kamay ay nakahawak sa hamba ng pinto habang pinagmamasdan ang bago at matapang na anyo ni Tuesday. Ang talino mo ang naging dahilan kung bakit kanila kinatatakutan, Tuesday. At ang takot na yon ang gagamitin natin para itumba sila. Kailangan natin ng entablado. Sabi ni Tuesday, lumingon siya kay Gabriel at ang kanyang mga labi ay bahagyang gumuhit ng isang misteryosong ngiti. Hindi sapat na malaman natin ang totoo. Kailangan nating ipakita ito sa harap ng libu-libong tao. Doon sa lugar kung saan ang kanilang hiya ay hindi na nila kayang itago. Eksaktong sa sandaling iyon, ang tunog ng isang balita sa television ay umalingaw mula sa isang lumang radyo sa labas ng dampa. Isang pamilyar na boses, ang narinig nila ang boses ni Doña Consuelo Velasco na kasalukuyang nagpapa-interview sa isang sikat na talk show. Bilang pasasalamat sa 3 dekada ng tiwala, ang Velasco Financial Group ay magkakaroon ng isang grand gala para sa aming ika-30 anibersaryo. Ito ay hindi lamang isang pagdiriwang, kundi isang patunay na ang katapatan at dangal ay nananatiling pundasyon ng aming pamilya. Anunsyo ng matanda, ang boses ay puno ng kaplastikan at banal na aura. Nagkatinginan si Tuesday at Gabriel. Ang anunsyong iyon ay tila isang imbitasyon para sa isang digmaan. Alam ni Tuesday na yon na ang entablado na kanyang hinihintay. Ang Grand Gala ang lugar kung saan ang lahat ng mga makapangyarihang tao ay magtitipon at ang lugar kung saan ang bawat maskara ay dahan-dahang matatanggal. Etta ang pagkakataon, Gabriel. Sa gabing iyon, hindi lamang tayo sisira ng isang kumpanya, sisirain natin ang buong pagkatao ni Doña Consuelo. Ang boses ni Tuesday ay puno ng determinasyon. Dahan-dahang lumapit si Gabriel at inilapag ang isang folder sa tabi ng laptop. May isang bagay ka pang kailangang malaman. Ang Starlight Foundation ay may isang lihim na donor na nagngangalang BA. Alam mo ba kung sino ito? Naningkit ang mga mata ni Tuesday. Bianca Alvarado. Hindi lang siya basta kabit, Tuesday. Siya ang bagman ng biyenan mo. Ang lahat ng perang ninakaw nila ay dumadaan sa mga negosyo ni Bianca, paliwanag ni Gabriel. Ibig sabihin, kapag itinumba natin ang isa, babagsak silang lahat. Ang golden moment ay naganap nang abutin ni Tuesday ang kamay ni Gabriel bilang tanda ng kanilang alyansa. Ang init ng kamay ni Gabriel ay tila nagbibigay ng lakas sa kanyang nanlalamig na sistema. Hindi na sila estranghero, sila ay 2 taong pinag-isa ng parehong sakit at parehong layunin. Ngunit sa kabila ng kanilang pagpaplano, isang panganib ang dahan-dahang gumagapang sa labas ng hardin. Sa mansyon ng mga Velasco, hawak ni Bianca ang kanyang cellphone
Nakatingin sa isang video na ipinadala ni Aling Charing ang video ni Tuesday at Gabriel sa tapat ng paaralan ni Nathan. So nahanap mo na pala ang iyong tagapagligtas. Tuesday. Bulong ni Bianca ang kanyang mga kuko ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng kanyang mesa. Darius, tingnan mo ito. Ang ex-wife mo mukhang may bagong kinalolokohan sa isang maduming nursery. Ano kaya ang sasabihin ng board of directors kapag nalaman nilang ang magnanakaw na si Tuesday ay nakikipagsabuatan sa isang criminal? Isang mapanganib na plano ang nabubuo sa isipan ni Bianca. Hindi niya hahayaang makarating si Tuesday sa gala. Kung kailangang dumanak ang dugo o gumamit ng dahas sa ilalim ng batas, gagawin niya ito. Tawagan mo ang police station sa Barangay Silang, utos ni Bianca sa kanyang bodyguard. Sabihin mo na hanap na natin ang kinaroroonan ng pugante at siguraduhin mong hindi siya makakalabas ng buhay. Ang chessboard ay handa na ngunit hindi alam ni Tuesday na ang kanyang unang hakbang ay maaring maging huli na niya. Ang gala ay malapit na ngunit ang gabi, bago ang pagdiriwang, ay puno ng mga aninong handang pumatay. Masisiguro ba ni Gabriel ang kaligtasan ni Tuesday o magiging pain lamang ang babae sa isang mas malaking trap na inihanda ni Bianca? Patawarin mo po kami sa aming mga utang gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakautang sa amin. Ang boses ni Doña Consuelo ay umaalingaw-ngaw sa loob ng maringal na katedral, sumasabay sa koro ng mga deboto sa gitna ng misa. Nakaluhod siya sa unahan, suot ang isang mamahaling itim na belo at hawak ang isang rosaryong gawa sa perlas. Sa paningin ng lahat siya ang larawan ng isang banal na byuda na nagdadalamhati sa kasalanan ng kanyang pamilya. Ngunit sa likod ng kanyang mga nakapikit na mata, ang tanging idinadalangin niya ay ang tuluyang paglalaho ni Tuesday at ang pananatili ng kanyang kapangyarihan. Para kay Doña Consuelo ang simbahan ay hindi lugar ng pagsisisi, kundi isang entablado para protektahan ang kanyang hiya. Ang bawat donasyong ibinibigay niya ay isang bayad para sa katahimikan ng langit at ng lipunan. Napakabait talaga ni Doña Consuelo, bulong ng isang matandang babae sa likuran. Sa kabila ng ginawa ng manugang niya, nakuha pa rin niyang mag-alay ng misa para sa kaligtasan nito. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ng matanda habang dahan-dahang tumatayo. Ang bawat kilos niya ay puno ng kalkuladong grasya. Hindi niya alam na sa sandaling iyon ang kanyang kabutihan ay nakatakdang mabahiran ng dumi ng katotohanan. Samantala sa loob ng nursery, ang katahimikan ng mga halaman ay binasag ng tunog ng mabilis na pag-ikot ng mga gulong sa graba sa labas ng bakod. Hindi ito ang tunog ng isang sasakyan. Ito ay ang nagkakagulong ingay ng mga patrol car ng pulisya. Ang asol at pulang liwanag mula sa mga wangwang ay tumatagos sa pagitan ng mga dahon na lumilikha ng isang nakakahilong sayaw ng liwanag at dilim sa loob ng dampa ni Gabriel. Tuesday, lumabas ka na riyan. May warrant kami para sa iyong pag-aresto sa kasong quashing of evidence at harassment ng isang menor de edad. Ang boses ng isang pulis ay umalingaw-ngaw sa pamamagitan ng megaphone. Ang bawat salita ay tila isang hatol na pilit na binabasag ang pag-asa ni Tuesday. Napatayo si Tuesday, ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Harassment si Nathan. Si Nathan ang tinutukoy nila. Ginamit ni Bianca ang pagkikita namin kahapon para palabasing sasaktan ko ang sarili kong anak. Huwag kang lalabas, Tuesday. Pigil ni Gabriel, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit puno ng tensyon. Nakatayo siya sa bintana, pinagmamasdan ang mga armadong pulis na dahan-dahang pinaliligiran ng dampa. Sa likuran ng mga pulis, nakita niya ang puting SUV ni Bianca. Naroon ang babae nakasandal sa sasakyan habang nanonood ng may mapanuyang ngiti. Gabriel, kapag hindi ako lumabas, madadamay ka. Masisira ang lahat ng plano mo dahil sa akin, sabi ni Tuesday. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pag-aalinlangan. Ito ang gusto nila. Gusto nilang magmukha akong desperadang kriminal sa harap ng board of directors. Ang planong ito ay hindi lamang tungkol sa akin, Tuesday. Tungkol ito sa atin, tugon ni Gabriel. Lumapit siya sa isang lihim na compartment sa ilalim ng kanyang kama at may kinuha siyang isang folder na may tatak ng isang malaking law firm. Hayaan mo silang pumasok, pero hindi ka nila madadala ng ganun kadali. Ang tunog ng marahas na pagtapak ng mga bota sa kahoy na hagdanan ay naging hudyat ng pagdating ng panganib. Sa isang iglap, bumukas ng malakas ang pinto at pumasok ang 4 na pulis, kasunod si Bianca, na tila isang reynang naglalakad sa gitna ng kanyang mga kawal. Well, look at this cozy little nest. Pang-uyam ni Bianca habang tinitingnan ang paligid ng dampa ng may pandidiri.
Tuesday, did you really think you could hide here? At ikaw, tiningnan niya si Gabriel ng may panghuhusga. Isang hamak na hardinero lang pala ang pumatol sa isang tulad mo. Officers, arstuhin niyo na siya. Nakita niyo naman sa video kung paano niya tinangkang dukutin ang anak ni Darius kagabi. Utos ni Bianca ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na nanggagaling sa pera. Lalapit na sana ang mga pulis para posasan si Tuesday nang humarang si Gabriel sa gitna. Ang kanyang aura ay biglang nagbago mula sa pagiging isang payak na trabahador tungo sa isang lalaking may kapangyarihang hindi inaasahan ng sino man sa silid. Sandali lang, officers. Sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay malamig at puno ng kumpiyansa. Inabot niya ang folder sa hepe ng mga pulis. Bago niyo isagawa ang pag-arestong yon, basahin niyo muna ang dokumentong ito. Ang nursery na ito ay pag-ari ng Mercado Land Holdings at ang babaeng ito ay nasa ilalim ng aking proteksyon bilang isang key witness sa isang malaking kaso ng economic sabotage laban sa Velasco Financial Group. Napatigil ang mga pulis. Ang pangalang Mercado Land Holdings ay hindi biro sa mundo ng negosyo. Ito ang kumpanyang lihim na bumibili ng mga shares ng mga Velasco sa loob ng nakalipas na mga buwan. Namilog ang mga mata ni Bianca. What Mercado, anong kalokohan ito? Isang hardinero lang ang lalaking ito. Minsan, Bianca, ang mga taong tinatapakan mo, ang siyang nagmamay-ari ng lupang kinatatayuan mo, bulong ni Gabriel habang dahan-dahang lumalapit sa babae. Sabihin mo kay Doña Consuelo, ang laro ay nagsisimula pa lang. Ngunit sa gitna ng tension narinig ni Tuesday, ang tunog ng isang mahinang pag-vibrate mula sa cellphone ni Bianca na naiwan sa mesa. Isang mensa ang lumitaw sa screen na hindi napansin ng iba, ngunit malinaw na nabasa ni Tuesday. Ang bata ay nasa akin na, gawin niyo na ang dapat gawin. Naramdaman ni Tuesday ang biglang pagtigil ng kanyang puso. Hindi ang pulis ang tunay na banta. Habang narito sila at nagkakagulo, may ibang kumuha kay Nathan. Nathan? Bulong ni Tuesday, ang kanyang boses ay tila isang hiyaw ng isang inang nawawalan ng katinuan. Sino ang kumuha sa bata? At sapat ba ang yaman ni Gabriel para protektahan si Tuesday kung ang buhay na ng kanyang anak ang nakataya? Nasaan ang anak ko, Bianca? Hayop ka, nasaan si Nathan? Ang hiyaw ni Tuesday ay tila isang sugatang leon na umalingaungaw sa loob ng maliit na dampa. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis niyang sinunggaban ng braso ni Bianca. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa mamahaling tela ng dress ng babae. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik puno ng apoy na nanggagaling sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagiging ina. Wala na ang takot sa pulis, wala na ang hiya sa harap ng ibang tao. Ang tanging mahalaga ay ang kaligtasan ng kanyang anak. Anong pinagsasabi mo? Nababaliw ka na ba talaga, Tuesday? Ang boses ni Bianca ay mataas at puno ng pagmamaang-maangan, ngunit ang bahagyang panginginig ng kanyang mga labi ay hindi nakatakas sa mapanuring paningin ni Gabriel. Bitawan mo ako. Officers, nakita niyo na she's physically assaulting me. Mabilis na pumagitna si Gabriel. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na bakal na naghiwalay sa dalawang babae. Bitawan mo siya, Tuesday. Hindi dito ang lugar. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may awtoridad na hindi matatanggihan. Sa isang sulyap niya sa hepe ng pulis, tila naintindihan ng mga ito na ang kanilang pananatili roon ay hindi na kailangan. Sa ilalim ng bigat ng pangalang Mercado, dahan-dahang lumabas ang mga awtoridad, iniiwan ang tensyon sa loob ng silid. Nang makaalis ang mga pulis at si Bianca na padabog na sumakay sa kanyang sasakyan, naiwan si Tuesday na nanghihina sa sahig. Ang bawat hininga niya ay tila isang hapdi na sumusugat sa kanyang lalamunan. Ang katahimikan ng hardin ay tila naging isang mabigat na kumot na sumasakal sa kanya. Gabriel, ang text, may kumuha kay Nathan, hikbi ni Tuesday. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak sa tuyong sahig, gumagawa ng maliliit na bilog sa alikabok. Paano kung saktan nila siya? Paano kung hindi ko na siya makita? Lumuhod si Gabriel sa tapat niya. Ito ang golden moment sa gitna ng unosang sandali kung saan ang dalawang pusong punong-puno ng sugat ay nagtagpo. Dahan-dahang inabot ni Gabriel ang nanginginig na kamay ni Tuesday at pinagsalikop ang kanilang mga daliri. Ang init ng palad ng lalaki ay tila isang pangako ng kaligtasan sa gitna ng isang gumigibang mundo. Pakinggan mo ako, Tuesday. 20 taon kong hinintay ang pagkakataong ito.
Ang buong yaman at kapangyarihan ng Mercado Land Holdings ay nakahanda na para itumba ang mga Velasco sa gabing ito ng galaan. Ang boses ni Gabriel ay gumaralgal sa matinding emosyon. Pero ang paghihiganti ay walang silbi kung mawawala ang kaisa-isang dahilan kung bakit gusto nating mabuhay ng malaya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Tuesday, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kasagutan sa matatalas na mata ni Gabriel. Pipiliin kita, Tuesday. Pipiliin ko ang anak mo kaysa sa aking puot, bulong ni Gabriel. Sa sandaling iyon, ang maskara ng isang malupit na negosyante ay tuluyang natanggal. Inilalantad ang isang lalaking handang isakripisyo ang kanyang pinakaaasam na tagumpay para sa kaligtasan ng babaeng dahan-dahang nagpahilom sa kanyang sariling mga sugat. Hindi ko hahayaang maging katulad mo ang nanay ko na nawalan ng lahat. Hahanapin natin si Nathan. Ngunit sa kabila ng kanilang pagkakaisa, isang tunog ng mensa ang pumasok sa cellphone ni Tuesday na naiwan sa mesa. Ang tunog ng pag-vibrate nito sa kahoy ay tila isang babala ng kamatayan. Nang tingnan ni Tuesday ang screen, ang kanyang buong mundo ay muling yanig ng takot. Isang litrato ang ipinadala mula sa isang hindi kilalang numero. Larawan ito ni Nathan, nakaupo sa isang madilim na silid, yakap-yakap ang asul na teddy bear na kanina lang ay itinapon sa putikan. Sa likuran ng bata makikita ang isang pamilyar na anino, isang aninong hindi galing sa mga Velasco, kundi isang taong matagal nang pinagkatiwalaan ni Tuesday. Tia Belen. Ang bulong ni Tuesday ay puno ng matinding pagtataka at sakit. Ang matandang tumulong sa kanya sa mansyon, ang taong itinuring niyang pangalawang ina, ay siyang may hawak sa kanyang anak. Tuesday, kung gusto mong makita ang anak mo ng buhay, pumunta ka sa lumang warehouse sa Pier 4. Huwag kang magsasama ng kahit sino, lalo na ang lalaking merkado na yan. Kapag nakakita kami ng pulis o kahit anong backup, huling gabi na ito ni Nathan. Napatingin si Tuesday kay Gabriel. Ang pagpili ay hindi na lamang sa pagitan ng pag-ibig at paghihiganti. Ito ay isang pagpili sa pagitan ng buhay ng kanyang anak at ng kaligtasan ng lalaking nagsimulang magbigay ng kulay sa kanyang madilim na mundo. Gabriel, kailangan kong pumunta. Mag-isa. Sabi ni Tuesday, ang kanyang boses ay naging kasing tigas ng bakal. Hindi kita hahayaang pumunta roon nang walang protection, Tuesday. It's a trap. Pigil ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ito ang buhay ng anak ko, Gabriel. Kahit mamatay ako, basta ligtas siya. Sigaw ni Tuesday habang pilit na kumakawala sa hawak ng lalaki. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang malakas na tunog ng pag-ugong ng makina ng sasakyan ang narinig mula sa kalayuan. Hindi ito ang mga Velasco, kundi isang hindi kilalang banta na dahan-dahang papalapit sa hardin. Ang bawat segundo ay tila isang hakbang patungo sa kamatayan. Masisiguro ba ni Tuesday ang kaligtasan ni Nathan sa kamay ng isang taong inakala niyang kakampi? O ito na ang huling pagkakataon na makakasama niya ang lalaking nagturo sa kanya kung paano muling magmahal? Batpalm. Sa pagitan ng dagat at ng lupa, doon mo mahahanap ang mga taong wala nang babalikan at ang mga lihim na pilit ibinabaon sa kailaliman. Ang Pier 4 ay balot ng amoy ng kalawang alat ng dagat at ang nakasusukang amoy ng mga nabubulok na basura. Ang bawat hakbang ni Tuesday sa madilim na warehouse ay lumilikha ng isang mahinang tunog sa semento na tila ba ang buong paligid ay naghihintay sa kanyang pagkakamali. Hawak niya ang kanyang cellphone na nagsisilbing tanging liwanag sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang puso ay tumitibok ng marahas, bawat pintig ay isang hiyaw ng pangalan ni Nathan. Tia Belen, narito na ako. Ilabas mo ang anak ko. Ang boses ni Tuesday ay pumailan lang sa malawak at bakanting espasyo. Ang kanyang tinig ay matatag, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi tumitigil sa pagmamasid sa bawat aninong gumagalaw sa paligid ng mga naglalakihang container. Mula sa likuran ng isang tumpok ng mga lumang kahon, lumabas ang isang matanda. Si Tia Belen, ngunit ang mukha ng babaeng itinuring ni Tuesday na sandigan sa loob ng mansyon ay wala ng bakas ng kabaitan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at isang uri ng desperasyon na tila nanggagaling sa kailaliman ng impyerno. Patawarin mo ako, Tuesday, pero ang mga tulad nating mahihirap walang karapatang pumili ng kakampi. Ang mga Velasco ang may hawak ng buhay ng anak ko. Ang boses ni Tia Belen ay gumaralgal, isang tunog ng pagguho ng tiwala na matagal nang iningatan ni Tuesday. Nasaan si Nathan? Tanong ni Tuesday, ang kanyang boses ay naging malamig at matalim. Huwag mong gamitin ang anak mo para saktan ang anak ko, Tia Belen.
Ang utang na loob na sinasabi mo ay hindi nababayaran ng buhay ng isang inosenteng bata. Dahan-dahang gumalaw si Chabelen at itinuro ang isang sulok kung saan nakaupo ang maliit na si Nathan. Ang bata ay nakatali ang mga kamay ngunit ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot habang yakap ang maduming asul na teddy bear. Nang makita niya si Tuesday ang kanyang maliit na boses, ay lumabas sa gitna ng hikbi. Mama! Mama Tuesday! Nais sanang tumakbo ni Tuesday patungo sa kanyang anak, ngunit isang tunog ng pagkasa ng baril ang narinig niya mula sa itaas na palapag ng warehouse. Isang anino ang dahan-dahang lumitaw sa bakal na hagdanan, hindi si Bianca at hindi si Darius. Ito ay si Aling Charing hawak ang isang baril na tila ba hindi ito ang unang pagkakataon na gumamit siya nito. Huwag kang malikot Tuesday. Ang bayad ni Doña Consuelo sa akin ay sapat na para mamuhay ako ng marangya sa probinsya. Hindi ko hahayaang masira yon dahil sa pag-iinarte mo. Panguuyam ni Aling Charing ang kanyang mukha ay nagniningning sa sakim na kaligayahan sa ilalim ng malamlam na ilaw. Naramdaman ni Tuesday ang biglang paglamig ng kanyang katawan. Ngunit sa halip na sumuko ang kanyang isip ay nagsimulang gumana ng mabilis. Ito ang alpha survivor na hindi kayang patayin ng anumang takot. Tumingin siya sa paligid at nakita ang isang malaking control panel para sa mga overhead crane na nasa likuran ni Aling Charing. Akala mo ba ay ikaw lang ang binayaran ni Doña Consuelo, Aling Charing? Tanong ni Tuesday ang kanyang boses ay naging mapang-uyam. Alam mo bang bago ako pumunta rito tinawagan ko si Bianca? Sinabi ko sa kanya na hawak mo ang ebidensyang makakasira sa kanya. Sa tingin mo ba hahayaan ka nilang makaalis ng buhay dala ang perang yan? Napatigil si Aling Charing. Ang pag-aalinlangan ay gumuhit sa kanyang mukha. Nagsisinungaling ka, pilit mo lang akong nililito. Eksaktong sa sandaling iyon, ang tunog ng isang malakas na pagbagsak ng bakal ay narinig sa labas ng warehouse. Ang mga pintuan ay marahas na bumukas at pumasok ang mga itim na SUV ni Gabriel. Ang liwanag mula sa mga headlight ay bumulag sa lahat ng nasa loob na lumilikha ng isang magulong sayaw ng mga anino. Ngayon na, sigaw ni Tuesday. Sa gitna ng kalituhan, mabilis na kumilos si Tuesday patungo kay Nathan. Ngunit bago pa siya makarating isang putok ang umalingaw-ngaw sa loob ng warehouse. Ang tunog nito ay tila isang pagpunit sa katahimikan ng gabi. Naramdaman ni Tuesday ang isang mainit na likido sa kanyang balikat, ngunit wala siyang pakialam. Inabot niya ang kanyang anak at binalot ito ng kanyang sariling katawan. Mama, mama, ang iyak ni Nathan ay tila isang gamot sa lahat ng sakit na nararamdaman ni Tuesday. Hush Nathan, narito na si Mama. Hindi ka na nila muling sasaktan. Bulong ni Tuesday ang kanyang mga luha ay humahalo sa dumi sa mukha ng bata. Ito ang kanyang golden moment, isang yakap na nagtataglay ng lahat ng pangako ng kaligtasan. Lumitaw si Gabriel mula sa likod ng isa sa mga container. Hawak ang isang device na nagpatahimik sa lahat ng electronic signals sa loob ng warehouse. Tapos na ang laro, Aling Charing. Ang mga pulis na tinawagan ni Bianca ay nasa ilalim na ng kontrol ko. At si Tia Belen, ang anak mo ay ligtas na at nasa ospital na ng Mercado Holdings. Napaluhod si Tia Belen sa matinding pasasalamat habang si Aling Charing ay napatulala sa bilis ng mga pangyayari. Ang kapangyarihan ng pera ay mabilis na naglaho sa harap ng mas masusing plano ni Gabriel. Dinala ni Gabriel si Tuesday at Nathan sa loob ng kanyang sasakyan. Habang ang sasakyan ay dahan-dahang lumalayo sa madilim na pier, naramdaman ni Tuesday ang init ng kumot na ipinatong ni Gabriel sa kanyang mga balikat. Tumingin siya sa bintana sa abot-tanaw kung saan ang mga ilaw ng syudad ay nagbabadya ng pagdating ng umaga ang araw ng Grand Gala. Ligtas na ang anak mo, Tuesday. Sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay malumanay ngunit may dalang bigat. Ngunit ang bagyong ito ay simula pa lamang. Bukas sa harap ng lahat, kailangan nating tapusin ang nasimulan natin. Handa na ako, Gabriel! Tugon ni Tuesday habang mahigpit na hawak ang kamay ni Nathan na natutulog na sa kanyang tabi. Sa gabing ito, ang Tuesday na marunong masaktan ay tuluyan ng naglaho. Bukas ang makikita nila ay ang babaeng sisira sa bawat pangarap na itinayo nila sa ibabaw ng ating mga luha. Ngunit habang tinitingnan ni Tuesday ang madilim na kalsada, napansin niya ang isang maliit na sobrang iniwan ni Chabelen sa kanyang bulsa bago sila naghiwalay. Nang buksan niya ito sa ilalim ng mahinang liwanag ng sasakyan, ang kanyang hininga ay tila napatid. Isang lumang dokumento ng kasal ang nasa loob.
Ngunit hindi ito ang kasal nila ni Darius. Ito ay isang dokumento ng kasal ni Doña Consuelo sa isang lalaking hindi Velasco. Ang apelyido isang lalaking matagal nang idineklarang patay, ngunit ang lagda ay bago pa lamang. Sino ang lalaking ito at anong koneksyon nito sa pagbagsak ng ama ni Gabriel? 20 taon na ang nakalilipas. Ang gabi ay tahimik, ngunit ang bawat segundo ay tila isang mitya na dahan-dahang nasusunog patungo sa isang pagsabog na yayanig sa buong bansa. Ang gala ay bukas na at ang pinakamalaking lihim ng mga Velasco ay nasa kamay na ni Tuesday. Patsam, dapat ay matagal nang nabulok sa kalsada ang babaeng yun, Darius. Hindi sapat na kinuha natin ang bata. Dapat ay siniguro mong wala na siyang boses na maririnig pa ng kahit sino sa gabing ito. Ang boses ni Doña Consuelo ay tila isang malamig na bulong ng kamatayan habang inaayos niya ang kwintas na diamante sa harap ng malaking salamin sa VIP lounge ng Grand Ballroom. Ang bawat kislap ng hiyas ay tila sumasalamin sa kanyang walang katapusang kasakiman. Sa tabi niya si Darius ay abala sa pag-aayos ng kanyang tuxedo, ang kanyang mukha ay walang bakas ng pag-aalala para sa asawang itinapon niya sa putikan or sa anak na ginawa nilang pain. Don't worry, Mom. Bianca's people already took care of the situation at the pier. Tuesday is history. Ngayong gabi ang tanging pag-uusapan ng buong bansa ay ang tagumpay ng mga Velasco. Tugon ni Darius, ang kanyang boses ay puno ng mapanlinlang na kumpiyansa. Sa labas ng silid ang tunog ng tawanan ng mga elitistang panauhin at ang marahang pagtugtog ng mga biolin ay lumilikha ng isang atmosferang karangyaan at kapayapaan. Ang amoy ng mamahaling pabango at sariwang bulaklak ay bumabalot sa buong ballroom, itinatago ang baho ng mga sikretong nakabaon sa ilalim ng pundasyon ng pamilyang ito. Ito ang rurok ng kanilang kapangyarihan. Ang gabing inakala nilang sila ang Diyos ng lipunan. Ngunit sa gitna ng makulay na karamihan, dalawang anino ang dahan-dahang gumagalaw sa dilim ng backstage. Si Tuesday, suot ang isang itim na silk gown na tila baluti ng isang mandirigma, ay nakatayo sa tapat ng control room. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng awa, kundi ng hustisya. Sa kanyang tabi si Gabriel ay abala sa isang tablet. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na kumikilos upang pasukin ang firewall ng malalaking LED screen na nakapaligid sa sulyapan. Handa na ang lahat, Tuesday. Isang hudyat mo lang at guguho ang langit sa kanilang ulo, bulong ni Gabriel. Ito ang golden moment bago ang gulo ang sandali kung saan hinawakan ni Gabriel ang nanginginig na kamay ni Tuesday, hindi para pigilan siya, kundi para bigyan siya ng lakas na tapusin ang laban. Ang init ng palad ni Gabriel ay tila isang tahimik na panunumpa na anuman ang mangyari hindi siya muling mag-iisa. Gawin na natin ito, Gabriel. Para sa tatay mo at para sa kinabukasan ni Nathan. Ang boses ni Tuesday ay matatag, tila isang hatol na hindi na mababawi. Dahan-dahang lumabas si Doña Consuelo sa entablado, sinalubong ng malakas na palakpakan ng mga panauhin. Ang liwanag ng mga spotlight ay nakatutok sa kanya, ginagawa siyang sentro ng mundo. Itinaas niya ang kanyang baso ng champagne, ang kanyang mukha ay may suot na maskara ng isang banal na matriarka. Sa gabing ito, ipinagdiriwang natin ang 30 taon ng integridad at serbisyo. Simula ng matanda, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, ang mga ilaw sa buong ballroom ay biglang namatay. Ang nakabibinging katahimikan ay namayani bago ito napalitan ng tunog ng static mula sa mga naglalakihang speaker. Ang mga LED screen na kanina ay nagpapakita ng logo ng mga Velasco ay biglang nagbago. Isang video ang lumitaw. Hindi ito tungkol sa tagumpay ng kumpanya. Larawan ito ng isang lumang dokumento ng kasal, ang dokumentong nahanap ni Tuesday. At kasunod nito isang boses, ang umalingaw-ngaw, isang boses na nagmula sa nakaraan, na nagpabagsak sa baso ng champagne mula sa kamay ni Doña Consuelo. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig ay tila ang unang hudyat ng isang digmaan na walang sino mang makakatakas. Consuelo, akala mo ba ay habang buhay mong maitatago ang katotohanan? Namilog ang mga mata ni Doña Consuelo habang nakatitig sa screen. Ang udongkyong nasa video ay ang lalaking matagal na niyang idineklarang patay. Ang lalaking tunay na nagmamay-ari ng bawat sentimo na kasalukuyang hawak ng mga Velasco. Sino ang lalaking ito? At anong gagawin ni Darius at Bianca ngayong ang kanilang perpektong gabi
ay naging isang pampublikong pagbitay sa kanilang dangal. Ang Grand Gala ay tafas pa isang silid ng paghuhukom at ang unang alas ni Tuesday ay nagdulot ng isang nakakangilabot na katahimikan sa buong bansa. Hindi pa tapos ang palabas, Doña Consuelo. Ang gabi ay kasisimula pa lamang para sa mga taong nabubuhay sa kasinungalingan. Ang boses ni Tuesday ay hindi nagmula sa speaker, kundi sa mismong gitna ng malawak na ballroom. Dahan-dahan siyang naglakad sa gitna ng pasilyo. Ang itim na silk gown niya ay tila isang anino ng kamatayan na humahawi sa karamihan. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay lumilikha ng isang matatag na tunog na tila ba bawat yabag ay isang pako sa kabaong ng mga Velasco. Sa tabi niya nakatayo si Gabriel. Ang kanyang anyo ay hindi na isang simpleng hardinero, kundi isang makapangyarihang Ginoo na handang bawiin ang lahat. Napatigil ang lahat. Ang mga bulong-bulungan ay tila isang malakas na ugong ng mga bubuyog. Nakatitig ang board of directors, ang media, at ang mga elitistang kaibigan ni Doña Consuelo. Sa babaeng 3 linggo lang ang nakalilipas, ay itinaboy bilang isang kriminal. Tuesday, how? How did you get in here? Nauutal si Darius, ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng pader. Ang kumpiyansa niya kanina ay biglang naglaho, napalitan ng isang nakakakilabot na takot nang makita ang matatalas na mata ng kanyang asawa. Security, get this woman out of here. She's a fugitive. Hiyaw ni Bianca, ang kanyang boses ay pumyok sa takot, habang pilit na nagtatago sa likuran ni Darius. Ngunit walang security na lumapit. Sa halip, ang mga tauhan ni Gabriel ay dahan-dahang pinaligiran ang entablado. Tumingin si Gabriel sa hepe ng seguridad ng hotel at tumango. Ang lahat ng security dito sa gabing ito ay nasa ilalim na ng Mercado Land Holdings. At sa mga hindi pa nakakaalam, ako si Gabriel Mercado, ang may-ari ng 51% ng shares na lihim na ibinenta ni Darius para pambayad sa kanyang mga utang sa sugal. Isang malakas na singhap ang namayani sa buong silid. Napatitig si Doña Consuelo sa kanyang anak ng may matinding puot at kulat. Ngunit hindi pa doon nagtapos ang lahat. Muling nagliwanag ang mga LED screen. Sa pagkakataong ito, hindi lamang dokumento ang nakita nila. Ito ay isang live na video feed mula sa isang madilim na silid kung saan nakaupo si Aling Charing at Tia Belen, kasama ang isang opisyal mula sa Anti-Money Laundering Council. Opo, si Doña Consuelo po ang nag-utos na ilipat ang pera sa account ni Tuesday gamit ang peking pirma. Si Bianca Alvarado naman po ang nagpapatakbo ng mga boutique na ginagamit nila para sa money laundering. Ang boses ni Aling Charing ay malinaw, bawat salita ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa dangal ng mga Velasco sa harap ng buong bansa. And this, dugtong ni Tuesday habang itinataas ang isang asul na folder, ay ang patunay na ang lahat ng assets ng pamilyang ito ay nagmula sa pagnanakaw sa pamilya Mercado. 20 taon na ang nakalilipas. Consuelo, pinatay mo ang tatay ni Gabriel para makuha ang kumpanyang ito. Ngunit ang katarungan ay parang halaman, maaari mong itago sa dilim, pero hahanap at hahanap ito ng liwanag para sumibol. Naramdaman ni Doña Consuelo ang biglang pagbigat ng kanyang dibdib. Ang kanyang hininga ay naging maikli at mabilis. Ang mundo niya ay dahan-dahang umiikot, ang mga mukha ng mga taong kanina ay humahanga sa kanya ay napalitan na ngayon ng pandidiri at panghuhusga. Ang hiya na pilit niyang iniiwasan ay dumating ng may kasamang matinding hagupit. Hayop ka, Tuesday, sinira mo kami. Sigaw ni Bianca, ang kanyang kawalan ng kontrol ay tuluyan ng lumabas. Sinubukan niyang saktan si Tuesday, ngunit mabilis na humarang ang mga pulis na kanina pa pala naghihintay sa gilid ng ballroom. Bianca Alvarado and Darius Velasco, you are under arrest for conspiracy, money laundering, and child endangerment, deklara ng opisyal habang nilalapitan ng dalawa. Wait, no, it was all her. Si Doña Consuelo ang nag-utos sa amin. I was just following orders. Hiyaw ni Bianca habang pinupusasan itinuturo ang matanda sa isang desperadong hakbang para iligtas ang sarili. Ang katapatan ng mga kriminal ay tila isang manipis na sinulid na madaling maputol kapag ang bitag ay sumara na. Tumingin si Tuesday kay Darius. Ang lalaking inakala niyang kanlungan niya ay nakayuko lamang, hindi makatingin sa kanya, habang dahan-dahang kinakaladkad ng mga pulis palabas ng ballroom. Walang luha ang pumatak sa mga mata ni Tuesday. Ang tanging nararamdaman niya ay ang isang malalim na paghinga ng kalayaan. Sa gitna ng kaguluhan, biglang bumagsak si Doña Consuelo sa sahig ng entablado. Ang tunog ng kanyang pagkabuwal
ay tila ang huling bagsak ng isang imperyong itinayo sa kasinungalingan. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakadilat nakatitig sa kisame, na tila ba doon niya nakikita ang lahat ng kanyang mga biktima. Tumakbo ang mga medic patungo sa kanya, ngunit alam ni Tuesday na ang sakit na nararamdaman ng matanda ay hindi lamang sa puso, kundi sa kanyang kaluluwa. Ang bawat sentimo na kinuha niya ay binabawi na sa kanya ng tadhana sa paraang pinakamasakit sa harap ng lahat ng taong gusto niyang hangaan siya. Lumapit si Gabriel kay Tuesday at dahan-dahang inakbayan ang babae. Tapos na Tuesday, wala na ang mga halimaw. Hindi pa Gabriel bulong ni Tuesday habang tumitingin sa pintuan ng ballroom. Doon sa gitna ng mga nagkakagulong tao, pumasok si Chebelen, dala ang maliit na si Nathan. Nang makita ng bata ang kanyang ina, mabilis siyang tumakbo. Ang tunog ng kanyang maliliit na yabag sa sahig ay tila ang pinakamagandang musika sa pandinig ni Tuesday. Mama Tuesday. Nakaluhod na sinalubong ni Tuesday ang kanyang anak. Sa yakap na yon, ang lahat ng sakit, ang lahat ng pait, at ang lahat ng dumi ng nakaraan ay tila dahan-dahang nahugasan. Ito ang kanyang tunay na tagumpay. Hindi ang pagbagsak ng mga Velasco, kundi ang muling pagkakaroon ng kanyang anak sa kanyang mga piling. Habang ang mga ilaw ng ballroom ay muling nagliliwanag para sa investigasyon, si Tuesday at Nathan ay nanatiling magkayakap sa gitna ng entablado. Ang Grand Gala ay natapos hindi sa isang tagay ng alak kundi sa isang tahimik na panalangin ng pasasalamat. Ngunit habang inilalabas ang mga Velasco, isang huling sulyap ang ibinigay ni Doña Consuelo kay Tuesday bago siya isakay sa stretcher. Isang sulyap na puno ng hindi maipaliwanag na takot. May isang bagay pa siyang gustong sabihin, isang lihim na hindi pa nailalantad sa kabila ng lahat. Ano ang huling alas na baon ng matanda? At sapat na ba ang tagumpay na ito para sa isang bagong simula, Arsate? Ang katahimikan sa loob ng courtroom ay tila isang malalim na buntong hininga ng tadhana matapos ang mahabang panahon ng kaguluhan. Nakatayo si Tuesday sa labas ng gusali ng korte, ang sikat ng araw ay humahalik sa kanyang mukha na tila isang basbas ng kalangitan. Hawak-hawak niya ang pinal na desisyon ng hukom, isang pirasong papel na nagpapatunay na siya ay absuelto sa lahat ng paratang at ang buong kustodya ni Nathan ay sa kanya na. Ang timbang ng bawat hakbang niya ay magaan malayo sa bigat ng mga tanikalang pilit na iginapos sa kanya ng mga Velasco. Sa loob ng nagdaang mga linggo, ang imperyo ng mga Velasco ay dahan-dahang naglaho na parang usok sa hangin. Si Bianca Alvarado at Darius Velasco ay nahaharap sa habambuhay na pagkabilanggo. Ang bawat luho, ang bawat diamante, at ang bawat peking ngiti ay pinalitan ng rehas at ang malamig na semento ng selda. Wala nang Bianca na nagmamalaki sa kanyang mga mamahaling dress. Ang tanging suot niya ngayon ay ang uniforme ng isang bilanggo stripped of all the stolen glory. Dinalaw ni Tuesday si Doña Consuelo sa ospital bago siya tuluyang lumisan sa syudad. Ang matandang babae ay nakahiga sa isang puting kama, ang kalahati ng kanyang katawan ay paralisado dahil sa stroke. Ang kanyang mga mata na dati ay naglalabas ng apoy ng puot, ngayon ay puno na lamang ng kawalan at isang uri ng hiya na hindi na mabubura ng anumang pera. Consuelo, ang boses ni Tuesday, ay malumanay walang bakas ng galit. Ang yaman na itinayo mo sa luha ng iba ang naging bilangguan mo sa huli. Hindi kita mapapatawad sa pagkuha mo kay Nathan, pero hindi rin kita kailangang kamuhian. Dahil sa dulo ng lahat, mas kaawa-awa ka kaysa sa taong itinapon mo sa putikan. Walang naisagot ang matanda. Ang tanging naririnig sa silid ay ang mahinang tunog ng heart monitor, isang mechanical na paalala ng buhay na wala ng saysay. Iniwan siya ni Tuesday na may dalang isang mahalagang aral na ang tunay na dangal ay hindi itinatayo sa ibabaw ng pagkawasak ng kapwa. Samantala sa labas ng ospital, naghihintay si Gabriel sa loob ng kanyang sasakyan. Kasama niya si Nathan na abalang naglalaro ng isang bagong robot. Nang makita ni Nathan si Tuesday, mabilis itong bumaba at tumakbo patungo sa kanyang ina. Mama, are we going to the garden now? Ang masayang tanong ng bata ay tila isang awit ng pag-asa. Yes, baby, we're going home, tugon ni Tuesday habang kinakarga ang anak. Lumapit si Gabriel at kinuha ang bag ni Tuesday. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, isang tahimik na pagkilala sa lahat ng kanilang pinagdaanan. Hindi na sila ang dalawang taong pinag-isa ng paghihigante. Sila ay dalawang pusong dahan-dahang naghihilom
sa gitna ng pag-ibig na hindi nila inaasahan. Handa ka na ba para sa isang bagong simula Tuesday? Tanong ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng init at katapatan. Higit pa sa handa, Gabriel. Sa pagkakataong ito, hindi ko nahahayaang may magnakaw muli ng aking kaligayahan, sagot ni Tuesday. Tumuloy sila sa muling binuksang hardin ni Gabriel. Ito ang kanilang golden moment, ang makitang naglalaro si Nathan sa ilalim ng puno ng nara, habang si Gabriel ay dahan-dahang tinuturuan ng bata kung paano magtanim ng isang punla. Ang tunog ng tawanan ng bata ay humahalo sa huni ng mga ibon, lumilikha ng isang kapaligiran na punong-puno ng pag-asa. Ang lupang dati ay saksi sa kanilang mga plano ng paghihiganti ay naging lugar na ng paglago at paghilom. Ngunit bago sila tuluyang pumasok sa loob ng bahay, isang huling dokumento ang iniabot ni Gabriel kay Tuesday. Isang sulat mula sa bangko sa Switzerland. Para sa iyo yan, Tuesday, ang lahat ng perang nakuha natin mula sa Starlight Foundation. Inilipat ko na sa ilalim ng pangalan mo at ni Nathan. Pero may isang account pa na nadiskubre ang mga investigador. Isang account na binuksan ng tatay mo bago siya namatay, na itinago ni Doña Consuelo sa loob ng maraming taon. Naningkit ang mga mata ni Tuesday habang binabasa ang halagang nakasulat sa papel. Hindi ito basta pera, ito ay ang kabayaran sa lahat ng hirap na dinanas ng kanyang sariling pamilya. Ngunit sa halip na gamitin ito para sa luho, alam na ni Tuesday kung ano ang kanyang gagawin. Gagamitin natin ito para sa Tuesday Sanctuary. Deklara ni Tuesday, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Isang pundasyon para sa mga kababaihang tulad ko na biktima ng pang-aabuso at pambubudol ng mga makapangyarihang pamilya. Walang babaeng maiiwang mag-isa sa kalsada habang ako ay nabubuhay. Sa gitna ng tagumpay, naramdaman ni Tuesday ang isang kakaibang ginhawa. Ang katarungan ay nakamit na, ang mga halimaw ay nakakulong na, at ang kanyang anak ay ligtas na sa kanyang mga piling. Ngunit habang tinitingnan niya ang abot-tanaw, naramdaman niya ang isang mahinang pag-vibrate ng kanyang cellphone. Isang tawag mula sa isang unknown number. Nang sagutin niya ito, isang boses na hindi niya inaasahan ang narinig niya. Isang boses na nagmula sa nakaraan na tila may dala pang isang huling twist sa kanyang kwento. Tuesday, wag mong akalaing tapos na ang lahat. Ang totoong may-ari ng Velasco Financial ay hindi si Consuelo, at ang taong pumatay sa tatay ni Gabriel ay buhay pa. Napatigil si Tuesday. Ang sikat ng araw ay tila biglang naging malamig. Sino ang tumatawag at anong bagong panganib ang naghihintay sa kanila sa kabila ng kanilang akalang tagumpay? Ang katahimikan sa hardin ay muling nabalot ng isang misteryo. Ang laro ba ay tunay na tapos na, o ito ay paghahanda lamang para sa isang mas malaking digmaan? Ang bawat paglubog ng araw ay hindi katapusan, kundi isang pangako ng panibagong liwanag na mas matindi at mas maliwanag. Nakatayo si Tuesday sa gitna ng malawak na lupain kung saan itatayo ang Tuesday Sanctuary. Ang tunog ng mga martilyo na tumatama sa mga pako at ang ingay ng mga heavy equipment ay tila isang orkestra ng muling pagbangon sa kanyang pandinig. Sa kanyang tabi, nakatayo si Gabriel, ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang pantalon habang pinagmamasdan ang bawat pundasyong inilalatag. Hindi na ito ang hardin ng paghihiganti. Ito na ang hardin ng pag-asa. Ngunit ang tinik ng misteryosong tawag kagabi ay tila nananatiling nakabaon sa isipan ni Tuesday. Ang boses na iyon, malamig, pamilyar at puno ng banta, ay hindi niya maaring baliwalain. Gabriel, kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa tawag na nakuha ko. Bulong ni Tuesday, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa itinatayong gusali. Sinabi niya na buhay pa ang pumatay sa tatay mo, at sinabi niya na hindi si Consuelo ang totoong utak sa likod ng lahat. Napatigil si Gabriel. Ang kanyang panga ay nagigting, at ang kanyang mga mata ay biglang nagkaroon ng isang matalim na kislap. Alam ko, Tuesday, hinalungkat ko ang mga lumang archive ng Velasco Financial nitong mga nakaraang araw. May isang pangalang paulit-ulit na lumalabas sa mga lihim na transaksyon bago pa man dumating si Consuelo. Isang pangalan na inakala ng lahat ay nabaon na sa limot. Sino? Tanong ni Tuesday. Ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng mabilis sa kaba. Si Don Alejandro Velasco, ang asawa ni Consuelo na idineklara nilang namatay sa isang plane crash 30 taon na ang nakalilipas. Tugon ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang hatol na nagmula sa kailaliman ng lupa.
Ngunit ayon sa mga bagong record na nakuha ko mula sa Switzerland, ang lagda niya ay aktibo pa rin hanggang nitong nakaraang buwan. Si Consuelo ay isang tauhan lamang, isang tagapangalaga ng kaban, habang ang tunay na demonyo ay nagtatago sa anino. Naramdaman ni Tuesday ang biglang paglamig ng hangin. Ang double shock na akala niya ay tapos na ay tila may panibagong yugto. Ngunit sa halip na manghina, naramdaman niya ang isang kakaibang lakas. Ang Tuesday na marunong matakot ay matagal nang namatay sa kalsada ng Barangay Silang. Kung buhay siya, Gabriel, ibig sabihin ay babalik siya para bawiin ang lahat. At hindi ko hahayaang madamay si Nathan sa digmaang ito. Deklara ni Tuesday ang kanyang boses ay naging kasing tigas ng bakal. Eksaktong sa sandaling iyon, tumakbo si Nathan patungo sa kanila. Hawak ang isang maliit na bulaklak na pinitas niya mula sa gilid ng construction site. "Mama, look, a yellow flower," sabi ni Tia Belen. Yellow means happy daw. Lumuhod si Tuesday at hinalikan ang kanyang anak sa noo. Ito ang kanyang golden moment, ang yakap ng kanyang anak na nagpapaalala sa kanya kung bakit siya kailangang manatiling matatag. Sa kabila ng banta ng isang bagong kaaway, ang init ng maliit na katawan ni Nathan ay sapat na para itaboy ang anumang dilim. "Yes, baby, yellow means happy, and starting today we will only have happy colors in our life." Bulong ni Tuesday habang mahigpit na niyayakap ang bata. Tumayo si Tuesday at tumingin kay Gabriel. Isang tahimik na kasunduan ang nabuo sa kanilang mga mata. Kung may isa pang halimaw na kailangang itumba, gagawin nila ito ng magkasama. Hindi na sila mga biktima. Sila na ang mga tagapangalaga ng katarungan. "Gabriel, tawagan mo ang mga contact natin sa Zurich. Alamin mo kung nasaan ang huling lokasyon ng mga transaksyong iyon." Utos ni Tuesday. Ang kanyang aura ng pagiging alpha survivor ay muling nangingibabaw. Kung gusto ni Alejandro ng gera, ibibigay natin sa kanya ang pinakamalaking pagkatalo sa buong buhay niya. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot tanaw, ang tatlo ay naglalakad pabalik sa sasakyan. Ang mga anino nila ay mahaba at matatag sa ibabaw ng lupa. Ang bagong simula na akala nila ay tahimik ay tila simula lamang ng isang mas malaking laban. Ngunit sa pagkakataong ito, mayroon na silang bawat isa. Ngunit bago sila tuluyang makaalis, isang itim na sobre ang nakita ni Tuesday na nakaipit sa windshield ng kanyang sasakyan. Walang pangalan ng nagpadala, walang kahit anong marka. Nang buksan niya ito, isang piraso ng lumang dyaryo ang nasa loob, ang balita tungkol sa pagtalon ng ama ni Gabriel mula sa gusali. May nakasulat na mga salita sa gilid ng dyaryo, gamit ang isang panulat na tila nanggagaling sa isang taong may matinding galit. Ang utang na dugo ay sa dugo rin ang kabayaran. Magkita tayo sa muling pagkabuhay. Napatingin si Tuesday sa malayo sa mga naglalakihang gusali ng syudad na nagsisimula ng magliwanag. Ang digmaan ay hindi pa tapos. Ang mga anino ng nakaraan ay nagsisimula ng gumalaw para sa huling paghihiganti. Masisiguro ba ni Tuesday ang kaligtasan ni Nathan at Gabriel kung ang kalaban ay isang taong inakala ng lahat ay matagal nang nabulok sa lupa? O ito na ang huling pagsubok na tuluyang susunog sa lahat ng kanilang pinaghirapan? Ang hangin ay lumamig at ang katahimikan ng gabi ay nabalot ng isang nakakangilabot na banta. Ang tunay na simula ay kasisimula pa lamang. Lumipas ang isang taon na tila isang mahabang paglalakbay mula sa kadiliman patungo sa liwanag ng bukang liwayway. Ang bawat pilat sa puso at kaluluwa ni Tuesday ay hindi na mga sugat na kumikirot, kundi mga mapa na nagpapaalala sa kanya kung gaano siya kalayo ng nakarating. Nakatayo si Tuesday sa beranda ng Tuesday Sanctuary, isang malawak at mapayapang kanlungan na ngayon ay tahanan na ng 12-dosenang mga kababaihan at batang biktima ng kawalang katarungan. Ang halimuyak ng mga bulaklak ng ilang-ilang at rosal ay humahalo sa amoy ng bagong luto na tinapay mula sa livelihood center ng pundasyon. Ang bawat sulok ng lugar na ito ay humihinga ng pag-asa, isang buhay na patunay na ang bawat pagkaguho ay simula lamang ng isang mas matatag na pagtatayo. Ang misteryo ni Don Alejandro ay tuluyan ng natuldukan ng matunton ni Gabriel, ang kinaroroonan nito sa isang liblib na isla sa Europa. Hindi na kailangan ng karahasan. Ang katotohanan na ibinunyag ni Tuesday sa buong mundo ang naging mitya ng pagbagsak ng lahat ng kanyang mga dummy accounts. Ang lalaking inakalang buhay sa anino ay tuluyan ng kinulong ng kanyang sariling mga kasalanan, namumuhay sa pag-iisa at sa bigat ng kanyang madilim na nakaraan.
Sa huli, ang liwanag ng katarungan ay mas matindi kaysa sa anumang lihim na itinago sa loob ng 3 dekada. Sa kabilang dako ng Hardin, nakita ni Tuesday si Nathan na masayang nagdidilig ng mga halaman kasama si Tia Belen. Ang bata ay wala na ang takot sa kanyang mga mata. Ang bawat tawa niya ay tila isang matamis na himig na nagpapawi sa lahat ng pait ng kahapon. Ang asul na teddy bear na dati ay nadumihan sa putikan ay maayos na ngayong nakalagak sa isang glass case sa kwarto ni Nathan, isang simbolo na ang bawat pagkakamali ay maaaring linisin at ang bawat nasira ay maaaring kumpunihin. Malalim na naman ang iniisip mo, Tuesday. Isang malumanay na boses ang bumulong sa kanyang likuran. Hindi na kailangang lumingon ni Tuesday para malaman kung sino ito. Ang init ng presensya ni Gabriel ay naging kasing pamilyar na ng sikat ng araw. Dahan-dahang lumapit ang lalaki at tumayo sa kanyang tabi ang kanilang mga balikat. Ay magkadikit isang tahimik na suporta na naging sandigan ni Tuesday sa loob ng 1 taon ng paghilom. Iniisip ko lang kung paano nagbago ang lahat, Gabriel. Mula sa hapagkainan ng mga Velasco hanggang sa hardin na ito, inakala ko noon na ang pagpapatawad ay tanda ng kahinaan. Sabi ni Tuesday, habang tinitingnan ng dahan-dahang paglubog ng araw sa abot tanaw. At ngayon, tanong ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga sa babaeng nasa kanyang harap. Alam ko na ang pagpapatawad ay ang pinakamataas na uri ng katapangan. Pinatawad ko na ang sarili ko sa pagiging bulag noon. Pinatawad ko na ang tadhana sa pagdadala sa akin sa putikan. Dahil kung hindi dahil sa mga luhang iyon, hindi ko matatagpuan ang tunay na halaga ng aking dangal. At hindi kita matatagpuan, ang boses ni Tuesday ay puno ng kapayapaan. Dahan-dahang hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Tuesday, pinagsalikop ang kanilang mga daliri sa ilalim ng kulay kahel na langit. Ang kilig na nararamdaman nila ay hindi na ang mabilis at magulong emosyon ng kabataan, kundi ang malalim at matatag na pagmamahal ng dalawang taong nakasaksi sa pinakamadilim na bahagi ng isa't isa at pinili pa ring manatili. Ang bukas ay hindi na isang banta, Tuesday. Ito ay isang regalon bulong ni Gabriel bago marahang halikan ang noo ng babae. Ang Tuesday Sanctuary ay unti-unti nang nababalot ng katahimikan ng gabi. Ngunit ang bawat ilaw na bumubukas sa loob ng mga silid ay tila mga bituin na nagbibigay ng liwanag sa mga taong naghahanap ng daan pauwi. Ang aral na iniwan ng kwentong ito ay malinaw. Ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa mga bank account o sa mga hiyas na ninakaw, kundi sa katapatan ng puso at sa lakas ng loob na bumangon muli matapos ang bawat pagbagsak. Ang katarungan ay nakamit na, ang kapayapaan ay nahanap na, at ang pag-ibig ay dahan-dahang namumukadkad sa hardin ng bukas. Sa dulo ng lahat, si Tuesday Santos ay hindi lamang nakaligtas. Siya ay muling nabuhay, mas matatag, mas matalino at higit sa lahat, tunay na malaya. Ang bawat paglubog ng araw sa hardin ni Tuesday ay hindi lamang pagtatapos ng isang madilim na kabanata, kundi simula ng isang buhay na malaya, payapa at puno ng tunay na pagmamahal. Ang kapayapaan ay sa wakas ay nahanap na ang kanyang permanenteng tahanan sa piling ng mga taong tunay na nagpapahalaga sa kanya. Mga mahal kong tagapakinig mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa pagsama sa akin sa bawat yugto ng masalimuot na paglalakbay ni Tuesday Santos. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, hindi ko mapigilang mapahinto at mapaluha, lalo na sa eksenang itinapon ng maliit na si Nathan, ang kanyang asul na teddy bear sa putikan sa harap ng kanyang ina. Napakasakit isipin na ang isang inang nag-alay ng buong buhay at talino ay magiging isang estranghero at kaaway sa paningin ng sarili niyang dugo dahil sa lason ng paninira ng ibang tao. Ang kwentong ito ay hango sa mga totoong hibla ng buhay na nasaksihan ko, mga inang tila ang asul na teddy bear na iyon, pilit na ibinabaon sa dumi ng kahihiyan, ngunit kapag hinugasan ng katotohanan at tiyaga, ay muling magniningning bilang simbolo ng pinakawagas na pag-ibig. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Tuesday, kaya niyo rin bang isantabi ang lahat ng yaman at pagkakataong maghiganti para lamang sa isang payapang yakap ng inyong anak? O mas pipiliin niyo bang ubusin ang inyong lakas hanggang sa huling patak para makitang mabulok sa bilangguan ang mga taong sumira sa inyo? Sana ay ibahagi ninyo ang inyong saloobin sa ating comment section. Saan nyo nga ba pinapakinggan ang audio na ito ngayon? Siguro ay kasalukuyan kayong nag-aasikaso ng inyong mga tahanan, nagluluto para sa inyong mga mahal sa buhay, o baka naman ay nagpapahinga matapos ang isang nakakapagod na araw.
Huwag kayong mag-atubiling ikwento ang inyong sariling karanasan o ang nararamdaman ninyo sa sandaling ito dahil sa puwang na ito, palagi kayong may kaibigang handang makinig at umunawa. Huwag din nating kalimutang i-like at i-share ang ating kwento upang mas marami pang mga kababaihan ang makakuha ng lakas at inspirasyon mula sa katatagan ni Tuesday. Naway manatiling matatag ang inyong puso. Ano man ang bagyong pilit na sumisira sa inyong bakod ngayon, laging tandaan ang inyong dangal ay hindi kailanman kayang nakawin ng sinuman, basta't baon ninyo ang katotohanan at pagmamahal sa inyong paglalakad patungo sa bukas. Pamagat ng kwento dangal ng isang ina, ang muling pagsibol ni Tuesday. Paalala, ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangan at para maghatid ng positibong mensahe sa ating lipunan.